Isang babae ang biglang nakatanggap ng tawag mula sa matalik na kaibigan na matagal nang nawala ng koneksyon. Nag-alok ang kabilang panig na makipagkita. Akala niya ay gusto ng kaibigan na ito na ayusin ang kanilang relasyon. Pero ang kaibigan pala niya ay may advanced stage cancer at humingi pa ng tulong sa kanya na samahan siya sa ibang bansa para matulungan siyang maisakatuparan ang hiling niyang magkaroon ng euthanasia. Mahigit 30 taon na ang nakalipas, noong siya ay grade 4 na estudyanteng babae pa lamang. Si Undong ay sumama sa kanyang ina na nagtatrabaho bilang milk delivery person para maglinis sa isang apartment. Inaasahan ng kanyang ina na sa pamamagitan ng paglilinis na ito ay makakakuha sila ng order para sa milk delivery mula sa may-ari ng bahay. Sa oras na iyon, ang may-ari ng apartment ay hindi pa lumilipat. Ang malawak, maliwanag na espasyo na napupuno ng sikat ng araw ay humalina kay Undong. Matagal lang namatay ang ama ni Undong. Kinailangan ng kanyang ina na mag-isang buhayin silang magkapatid. Ang buong pamilya ay nagsisiksikan sa isang masikip na inuupahang bahay na namumuhay sa matinding kahirapan. Wala pa siyang nakitang silid na kasing ganda at kasing pangarap nito. Nang marinig na ang may-ari ng bahay ay isang mag-asawa na may 2 anak, hindi maiwasan ni Undong na makaramdam ng pait at inggit. Lihim siyang sumulat ng isang piraso ng papel at idinikit ito sa pinto ng aparador. Isang linya lamang ng teksto ang nakasulat doon, napakaswerte mo. Pagkaraan ng ilang sandali, may ilang bagong estudyante ang lumipat sa klase ni Undong. Kabilang sa kanila ay isang kaibigang babae na nagngangalang Sang John na matangkad, maganda, at naglalabas ng kakaibang mapagmataas na aura. Ang guro ng klase, na may tendensya na bigyang halaga ang mayaman at hamakin mahirap, ay nagpakilala ng napaka-espesyal at formal na. Ang lolo ni Sang John ay isang veteranong diplomat, at ang batang babae ay nag-aral dati sa pinakatanyag na pribadong paaralan. Sa Seoul at naging huwarang estudyante ng paaralan. Bawat bata ay may ugali na humanga sa mga taong mas mahusay kaysa sa kanila. Kaya sa halalan ng klase, ang lahat ng estudyante, kasama na si Undong, ay bumoto para sa maganda at matalinong si Sang John. Ngunit hindi inaasahan ni Undong na ang unang taong parurusahan ni Sang John pagkatapos niyang manungkulan ay siya mismo. Sa isang oras ng self-study, pinamahalaan ni Sang John ang disiplina sa klase para sa guro ng klase. Ang kaklase ni Undong sa tabi niya ay sipa ng sipa. Nang laruan sa ilalim ng kanyang mga paa papunta kay Undong. Pinaalalahanan ni Undong ang kanyang kaibigan na huwag siyang gambalain. Ngunit nagpatuloy pa rin ito na parang walang nangyari. Ang pag-uusap ng dalawa ay narinig ni Sang John. Hindi na inalam ang tama o mali, itim o puti. Ginamit ng batang babae ang ruler para paluin ang palad ng dalawa sa harap ng buong klase. Si Undong ay nalungkot at nahiya. At dahil din sa insidenteng ito ay nagsimula siyang magkaroon ng masamang damdamin kay Sang John. Pagdating sa grade 5, si Undong, na tahimik at hindi pala salita, ay naging mas masigla. At nakipagkaibigan pa siya sa isang grupo ng matatalik na kaibigan. Sa tuwing nakikita ni Undong si Sang John, kumukulo ang diwa ng pakikipaglaban sa kanyang puso. Palaging naghahanap ng paraan upang makaganti sa hindi patas na parusa noon. Sa isang oras ng paglalaro ng volleyball, si Undong at ang kanyang mga kaibigan ay lumaban sa grupo ni Sang John. Nang mag-serve, malakas niyang itinapon ang bola at tumama mismo sa ulo ni Sang John. Hiniling ng guro sa physical education kay Undong na humingi ng tawad kay Sang John. Ngunit tumanggi si Sang John na tanggapin ito. Alam niya na sinadya siyang tamaan ni Undong. Dali-daling nagpaliwanag si Undong na hindi niya ito sinasadya. Si Teacher Kim na nakatayo sa tabi ay nagsalita rin upang ipagtanggol si Undong at hiniling kay Sang John na tanggapin ang paghingi ng tawad. Agad na pinuna ni Sang John si Teacher Kim na wala itong alam, at pagkatapos magsalita ay galit na umalis. Pag-uwi, ikinuwento ni Undong sa kanyang ina ang nangyari, kahit siya mismo ay hindi sigurado kung sinadya ba talaga niya ang pagbato kay Sang John noon. Ang ikinagulat niya ay ang pagtayo ni Teacher Kim upang ipagtanggol siya. Pagkatapos nito, nang magbukas ang paaralan ng mga extracurricular na klase, walang pag-aalinlangan na pinili ni Undong ang klase sa panitika ni Teacher Kim. Dahil lamang sa noon, nagbigay si Teacher Kim sa kanya ng ilang malalim na salita ng paghihikaya na tumatak sa kanyang isipan. May isang pagkakataon na nag-survey ang guro ng klase kung ilan sa mga bago estudyanteng lumipat ang nagmula sa isang solong magulang na pamilya. Si Undong ay napakasensitibo sa mga ganitong uri ng paksa. Sa kasamaang palad, ang kanyang kinaiinisan na kaklase sa tabi niya ay biglang sumigaw. Wala ring ama si Undong. Pagkatapos ng klase, tinawag ni Teacher Kim si Undong upang dalhin ang tumpok ng mga workbooks sa panitikan sa kanyang opisina. Lumalabas na nakita ni Teacher Kim ang nakakahiya na sitwasyon ni Undong kanina sa hallway at sinadya niyang humanap ng pagkakataon upang aliwin ang batang babae. Namatay din ang ama ni Teacher Kim noong siya ay bata pa. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na ang puwang na iniwan ng isang ama ay mapupunan sa pamamagitan ng pagsisikap sa pag-aaral at pamumuhay ng isang magandang buhay upang maging isang mas mahusay na bersyon ng sarili. Ang ama sa langit ay tiyak na magiging proud sa ganoong anak. Ang mga maiinit na salita ay parang karayom at sinulid na tumahi at nagpagaling sa wasak na puso ni Undong. Mula noon, nagkaroon si Undong ng malalim na paggalang at paghanga kay Teacher Kim. Hindi nagtagal, hindi sinasadyang nahulog at nasaktan ang paa ng kanyang ina. At hindi na niya maipagpatuloy ang trabaho sa pagde-deliver ng gatas. Si Undong ay kusang loob na pumalit sa kanyang ina. Minsan, hindi sinasadya, nakita niya si Sang John sa apartment complex. Ayaw ni Undong na makita ni Sang John ang kanyang itsura habang nagde-deliver ng gatas. Agad siyang lumingon at nagmaneho sa ibang direksyon.
Gayunpaman, pagkaraan lamang ng maikling panahon, kumalat sa buong paaralan ang balita na tinutulungan ni Undong ang kanyang ina sa pagde-deliver ng gatas. Naghinala siya na sinadya ni Sang John. Naikalat ang balita, ay galit siyang naghanap upang makipag-ayos. Nagpaliwanag si Sang John na wala itong kinalaman sa kanya, at tinanong si Undong kung bakit palagi siyang may pagtatangi ilaban sa kanya. Hindi na nakapagpigil si Undong. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sama ng loob tungkol sa pagpalo sa kanyang palad noon. Malinaw na kasalanan ng kaklase niya, ngunit pinarusahan din siya ni Sang John ang hindi man lang nagtanong. Ang insidenteng ito ay matagal nang bumabagabag sa kanya. Pagkatapos makinig, tahimik na kinuha ni Sang John ang isang ruler mula sa kanyang leather bag, at sinabihan siyang paluin siya pabalik. Naalala ni Undong ang sakit sa kanyang palad noong taong iyon, at talagang hindi niya matiis na maranasan din ni Sang John ang parehong bagay. Nag-aatubili si Undong, kaya si Sang John na ang kusang loob na nagsalita. Dahil sa pagpalo niya kay Undong ay napalo rin siya ng kanyang ina. At si Teacher Kim ay ang ina niya. Isang araw, biglang kinailangan ni Teacher Kim ang isang folder ng mga dokumento. Ngunit natuklasan niyang naiwan niya ito sa bahay. Ibinigay niya ang susi ng bahay kay Undong at hiniling na kunin ito para sa kanya. Sa sandaling binuksan ni Undong ang pinto ng apartment, bigla siyang natigilan ng malaman na ang pangarap na apartment na matagal na niyang inaasam ay bahay pala ni Sang John. Sa sandaling iyon, mas lalo niyang naramdaman na mas mababa siya kay Sang John sa lahat ng bagay. Dali-dali niyang binuksan ang aparador at nakita ang piraso ng papel na idinikit niya sa pinto noong taong iyon ay naroon pa rin. Sa pagkakataong ito, biglang pumasok sa silid ang isang binatilyo sa high school at tinanong kung sino siya. Walang nakakaalam na pagkatapos ng 3 taon, ang binatilyong iyon ay magiging unang pag-ibig ni Undong. Pagkaraan ng maraming taon, naging screenwriter si Undong. Isinulat niyang muli ang kanyang mga karanasan sa pagkabata bilang isang screenplay. Ngunit nang sumapit ang kwento rito, hindi na niya ito maipagpatuloy. Sinagot niya ang tawag mula sa isang hindi kilalang numero, at sa kabilang linya ay ang boses ni Sang John. Ang kaibigan na matagal nang hindi niya nakakausap. Pumunta si Undong sa pinag-usapan nilang lugar, at prangkaring sinabi ni Sang John ang dahilan kung bakit niya gustong makipagkita. Na-diagnose siya na may advanced stage cancer, at wala nang matagal na mabubuhay. Inaasahan niya na sasamahan siya ni Undong sa ibang bansa upang magsagawa ng euthanasia. Hindi matanggap ni Undong ang masamang balita na ito, at mariin niyang tinanggihan ang alok ni Sang John. Bago umalis, hindi niya napigilan na sisihin si Sang John na ginagamit niya ang kanilang damdamin para pilitin siya. Kinabukasan, nakatanggap si Undong ng tawag mula sa isang abogado. Sinabi ng taong ito na nais ni Sang John na ibigay sa kanya ang ari-arian, isang real estate na nagkakahalaga ng 13 bilyong won. Galit na galit si Undong at pinuntahan si Sang John. Ngunit ayaw nitong magpakita. Tumayo siya sa labas ng pinto at sumigaw na kung ayaw ni Sang John. Na makita siya, wag na sanang nag-abala pang hanapin siya sa simula pa lang. Mula ngayon, hindi na dapat magkaroon ng anumang komunikasyon ang dalawa. Pag-uwi niya, hindi pa rin humupa ang galit ni Undong. Sa emosyon na iyon ay may kasama ring kawalan ng kakayahan at bigo sa pagharap sa sakit ni Sang John. Ang komplikadong pagkapuot na ito ang nag-udyok sa kanyang muling kumuha ng panulat upang ipagpatuloy ang pagsulat tungkol sa nakaraang kwento nilang dalawa batay sa alaala. Noong high school, nakapasok si Undong sa top 1-0 ng kanyang batch. Ngunit ang mahusay na si Sang John ay matatag pa rin sa no-1 na posisyon. Tulad ng isang malaking bundok na mahirap niyang lampasan, ang kanilang relasyon ay nagsimulang gumaan. Simula sa isang school performance, isang kaklase na sasali sana sa performance ay biglang nasaktan. Nag-alala si Undong at ang kanyang mga kaibigan at naghanap ng kapalit para sa backup dancer. Nang malaman ni Sang John ang tungkol dito, kusa siyang nag-alok na pumalit sa posisyon na iyon. Magkasama silang tatlo na nagtanghal ng isang mahusay na performance. Pagkatapos ng pagtatapos, kusa si Undong na hinila si Sang John upang kumuha ng isang commemorative picture. Mula ng araw na iyon, naging matalik na magkaibigan ang dalawa na parang magkadikit. Madalas na isinasama ni Sang John si Undong sa kanilang bahay. Si Teacher Jun ay may matinding pagmamalasakit sa kalagayan ni Undong kaya palagi siyang nagpapakita ng espesyal na atensyon sa batang babae, palaging nagtatanong at nag-aalaga ng husto. Nakita ito ni Sang John at nakaramdam siya ng kaunting selos. Pakiramdam niya mas mabait ang kanyang ina kay Undong kaysa sa kanya. Maging ang kanyang kuya na si Sang Ha ay mas naging malapit kay Undong. Isang beses, hiniling ni Teacher John kay Sang Ha na ihatid si Undong pauwi. Hindi inaasahan ni Undong na naaalala pa ni Sang Ha ang kanilang hindi sinasadyang pagkikita ilang taon na ang nakalipas. Medyo may inferiority complex siya dahil ang bahay nila ay nasa isang semi-basement. Ngunit si Sang Ha, na mahilig sa photography, ay naramdaman na ang maliit na eskinita kung saan siya nakatira ay maisarili nitong kakaibang kagandahan. Kinuha pa niya ang kanyang kamera at kumuha ng maraming litrato ng sunod-sunod. Kung nakatira ka dito, hindi mo na ito makikita na maganda. Dali-daling humingi ng tawad si Sang Ha, na sinabing hindi niya naisip ang damdamin nito. Kasabay nito, ibinahagi rin niya na mayroon siyang mga aspeto na hindi niya gustong makita ng ibang tao at pinayuhan siya na huwag masyadong mag-alala. Nang makita na sa wakas ay nakangiti na si Undong ng payapa, ibinigay agad ni Sang Ha ang kamera sa kanya at sinabihan siyang tingnan ang mga larawang kinuha niya. Tumingin si Undong sa screen ng kamera at doon niya natuklasan na ang maliit na eskinita sa pamamagitan ng lens ay maaaring maging kasing ganda na hindi inaasahan. Hindi nagtagal, nag-high school na si Undong at Sang John.
Samantala, si Sangha, pagkatapos ng university entrance exam, ay nakapasa sa Seoul University. Sa ilalim ng matinding pamimilit ng kanyang ama, kailangan niyang talikuran ang photography department na matagal na niyang pinapangarap at mag-enroll sa business administration department. Hindi maganda ang pakiramdam niya, at ayaw ni Sangha na makipag-usap ng madalas sa kanyang pamilya. Kahit na nagtuturo siya kina Undong at Sang John, hindi siya gaanong nagsasalita. Isang araw, habang naghihintay si Undong kay Sang John sa kanilang bahay, upang magkasama silang mamasyal, hindi sinasadya siyang nakita si Sangha. Si Sangha ay kusang loob na nagpakita ng bago niyang biniling kamera. Nakita niya na nakikinig si Undong ng may atensyon, na para bang nakakita siya ng isang matalik na kaibigan. Hindi niya napigilan na maglabas ng damdamin na sa tuwing hawak niya ang kamera, doon lamang siya nakadarama ng tunay na kalayaan. Tinitigan ni Undong ang mukha ni Sangha, hindi alam kung kailan. Naging bida na siya sa mga lihim na damdamin ng dalaga. Ang kanyang damdamin ay napakatindi at mabilis, naglakas loob siyang ilingin kay Sangha na turuan siyang kumuha ng litrato kapag may oras siya. Masayang sumang-ayon si Sangha. Ang eksena ng dalawa na masayang nag-uusap ay nakita ni Sang John na kararating lang. Pagkakita sa kanyang kapatid, tumayo si Sangha at malamig na umalis. Na-trigger, hindi komportable ang pakiramdam ni Sang John. Tinanong niya si Undong kung gusto ba niya si Sangha, at binalaan siya na huwag mangarap ng guni-guni dahil may girlfriend na ito. Pagkatapos ng pag-aaway na iyon, nagkaroon ng Cold War ang dalawa. Sa tuwing umaalis si Undong sa bahay ni Sang John pagkatapos ng pag-aaral, napakalamig ng ugali ng kaibigan. Nakita ni Teacher Jun ang eksenang ito at pinagalitan si Sang John sa pagiging walang galang. Dahil sa galit, nagpadalos-dalos si Sang John. At kinabukasan, hindi lang siya nag-absent sa klase, umalis pa siya ng bahay. Nang malaman ang balita, dali-daling hinanap ni Undong si Sang John sa lahat ng dako. Sa huli, kusang loob si Sang John ang kumontak sa kanya. Umiiyak at nagtatampo, ikinuwento niyang ninakawan siya ng pitakan ng ilang masasamang babae. Dinala ni Undong si Sang John sa maliit na kainan ng kanyang ina. Ang mainit na pagkain at ang banayad na pagmamalasakit ng ina ni Undong ay nagpahinang sa loob ni Sang John at namula ang kanyang mga mata. Patuloy na bumuhos ang kanyang luha. Pagkatapos ng insidenteng ito, sa wakas ay nagkaayos na rin ang dalawa. Pagkaraan ng ilang araw, sinabi ni Sang John kay Undong na sinaktan ng kanilang ama si Sang Ha at nagdesisyon itong mag-enlist sa militar. Sinabi rin niya ito ng may bahagyang pagkamausisa, na naghiwalay na si Sang Ha at ang kanyang kasintahan. Habang nagsasalita, lihim niyang kinuha ang diary ni Sang Ha para ipakita kay Undong. Sa pagtingin sa diary, natuklasan ni Undong na ginamit ni Sang Ha ang isang simbolo upang palitan ang pangalan ng isang babae, at ang bawat linya ay puno ng pagmamahal, na hindi mukhang naghiwalay na sila. Nang papalapit na ang araw ng pag-enlist ni Sang Ha sa militar, naglakas loob si Undong na sumulat ng isang liham, na nagpapahayag ng lahat ng kanyang damdamin ng pagkababae, at lihim itong inilagay sa drawer niya. Tila hindi nakita ni Sang Ha ang liham, ngunit naaalala pa rin niya ang kanyang pangako. Kusang loob siyang naglaan ng oras upang turuan si Undong na kumuha ng litrato. Habang kumukuha ng matapang na iminungkahi ni Undong na magkuha sila ng litrato na magkasama. Ang maikling 1-0 segundong pagiging magkatabi. Naramdaman niya na iyon ang pinakamatamis na sandali sa kanyang buhay. Ngunit mula noon, hindi na niya nakita pa si Sang Ha. Dinala ni Undong ang film roll ng mga larawan upang ipadevelop. Ngunit sinabihan siya na wala silang kinakailangang kemikal para i-develop ang ganitong uri ng film. Kaya kinailangan niya itong ipagpaliban muna. Paglipas ng panahon, dumating na ang araw ng pagpasok ni Undong sa universidad. Naghanap siya ng photography club sa paaralan sa tulong ni Hyo. Umaasa na matutulungan siya ng mga ito na ipadevelop ang lumang film roll. Ngunit hindi niya inaasahan na bigla siyang makakarinig ng tumatawag sa pangalan ni Sang Ha. Ang pamilyar na pangalan na iyon ay nagpatigil sa puso ni Undong. Nakatingin siya sa lalaking papalapit sa kanya. Pagkatapos magpakilala ng kabilang panig at mag-abot ng kamay bilang tanda ng pakikipagkaibigan, nataranta siya at tumakbo palayo. Pagdating sa klase, naisip ni Undong na naiwan niya ang film roll sa counter ng photography club, kaya nagmadali siyang bumalik upang hanapin ito. Hindi niya nakita na hawak ni Sang Ha ang film roll at hinahanap siya, at hindi sinasadya siyang nasaksihan ang pagtakbo niya pababa ng hagdan. Nag-aalala siyang nagtanong sa senior sa counter kung nakita ba nito ang kanyang film roll, nang biglang lumabas si Sang Ha mula sa tabi at iniabot ang film roll sa harap niya. Nakita ni Sang Ha si Undong na nagmamadaling magpasalamat at sinamantala niya ang pagkakataon upang hilingin sa kanya na punan ang application form para sumali sa photography club. Pag-uwi, hindi pa rin mapakali ang puso ni Undong. Naalala niya noong taong iyon, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Sang John, at natigilan siya nang malaman ang masamang balita tungkol sa pagkamatay ni Sang Ha sa telepono. Sa madaling araw nang turuan siya ni Sang Ha na kumuha ng litrato, umalis siya sa bahay mag-isa. Pagkaraan ng 3 araw, natagpuan ang kanyang bangkay sa bundok. Nagkaroon din ng puwang sa puso ni Undong dahil dito. Iyon ang kanyang pribadong espasyo na inilaan niya para itago. Itago ang kanyang mga damdamin ng pagkababae tungkol kay Sang Ha. Hindi niya kailanman inakala na pagkaraan ng maraming taon, isang lalaki na may kaparehong pangalan ni Sang Ha ay muling papasok sa kanyang buhay. Mula noon, madalas na nakikita ni Undong si Sang Ha sa campus. Ang hitsura ni Sang Ha na abala sa kanyang kamera ay eksaktong katulad ni Sang Ha noon habang tinuturuan siyang kumuha ng litrato. Dahil dito, sa tuwing nakikita niya si Sang Ha, bigla siyang naninigas. Sa welcome meeting para sa mga bagong estudyante, nagpakilala ang mga senior at junior.
Nagkataon, si Sangha ay katulad din ni Sangha noon. Nag-aral ng business administration ngunit mahilig sa photography. Nang umakyat siya sa entablado, sinadya pa niyang tawagin ang pangalan ni Undong upang paalalahanan siya na sumali agad sa photography club na nagbigay ng pagkakataon sa lahat na magbiro na may gusto si Sangha kay Undong. Habang naglalaro, inalok ni Sangha na uminom para kay Undong. Ngunit kinuha niya mismo ang baso at ininom ito ng isang lagok. Pagkatapos, uminom ng uminom si Undong. At hindi nagtagal ay nalasing na siya. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili sa bahay. Ngunit hindi niya matandaan kung paano siya nakauwi. At wala rin siyang maalala sa nangyari pagkatapos niyang malasing. Isang senior ang tumawag upang tulungan siyang maalala ang lahat ng nangyari kagabi. Noong panahong iyon, nagpustahan ang senior at ang lahat na sa loob ng isang buwan. Magde-date na sina Sangha at Undong. May nagtanong kay Sangha kung gusto ba niyang maging kasintahan si Undong. Tiningnan lang niya si Undong at ngumiti ng walang sagot na napakalinaw ng ibig sabihin. Gayunpaman, biglang tumayo si Undong. At sa kalasingan, sumigaw siya na hinding-hindi. Siya makikipag-date kay Sangha. Sa tulong ng senior, naalala ni Undong ang lahat. Napansin din niya na pagkatapos ng gabing iyon, naging malamig ang ugali ni Sangha sa kanya. Tila sinasadya niyang iwasan siya. Nag-organisa ang photography club ng isang field trip. Nag-alala si Undong na ang kanyang presensya ay magpapahindi komportable kay Sangha. Kaya nagdahilan siyang tumanggi na sumali. Hindi niya inasahan na sinabi rin ni Sangha na hindi siya pupunta. Kaya kusa siyang pumunta kay Sangha. At tinanong kung dahil ba sa kanya, kaya hindi siya sasali sa aktibidad. Humingi ng tawad si Sangha sa pagiging masyadong mabilis at hindi napansin ang kanyang pag-aalangan. Pinayuhan din niya si Undong na huwag magbitiw sa kanyang paboritong aktibidad dahil sa pagkamuhi sa kanya. Prangkang inamin ni Undong na hindi siya galit sa kanya, kundi dahil kapareho niya ng pangalan ang taong nagustuhan niya. Kaya sa tuwing nakikita niya siya, hindi niya maiwasang maalala ang taong iyon. Matapos malinaw ang lahat, nagkaayos silang muli at nag-schedule na kinabukasan. Ay magkasama silang sasali sa aktibidad ng club. Kinabukasan, sumakay si Undong at ang mga miyembro ng club sa bus papunta sa itinakdang lugar. Ngunit si Sangha, na nangakong sasama, ay hindi pa rin dumarating. Patuloy na tinawagan ni Undong si Sangha ngunit walang sumasagot. Ang pakiramdam ng takot na mawala si Sangha noon ay muling bumalik. Hindi niya maiwasang mag-isip kung may masamang nangyari ba kay Sangha. Hindi. Sa buong biyahe, ang kanyang puso ay nasusunog at siya ay labis na balisa. Pagdating doon, may sumigaw ng pangalan ni Sangha. Tumingala si Undong at nakita niya na matagal nang dumating si Sangha. Nauna pa nga siya sa kanila. Ngunit ang takot at pagkabalisa kanina ay hindi pa rin nawawala. Kaya naman, nang lumapit si Sangha sa kanya, ay aksidente siyang tumalikod at tumakbo. Nagmadaling humabol si Sangha at nakita si Undong na umiiyak. Sa sandaling iyon, hindi na maitago ni Undong ang kaba na kanyang nararamdaman sa buong biyahe. Umupo siya sa lupa at umiyak ng humihikbi. Nang kumalma siya, nagtapat si Sangha ng kanyang pag-ibig. Matapat din na inamin ni Undong na gusto rin niya si Sangha. Formal na kinumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon doon mismo. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang pag-ibig ay naging matatag at matamis. Pagkalipas ng isang taon, sa pagtanggap sa mga bagong estudyante, ikinuwento ni Sangha kay Undong ang tungkol sa isang medyo kakaibang bagong estudyante. Malinaw na mayroon siyang mamahaling lika na kamera. Ngunit tinanong ka kung maaari ka pa ring maglaro ng fotografiya kung wala kang pera. Ang mas kakaiba ay sa isang dahilan para sa paglahok sa form ng aplikasyon. 3 salita lang ang isinulat niya hindi masabi. Sa oras na ito, si Undong ay nasa 2 taon na at muling dumalo sa pagpupulong ng club sa fotografiya. Nag-text si Sangha sa kanya na ang babaeng nakasuot ng asul ay ang kakaibang bagong estudyante. Tumayo ang babae at nagpakilala. Tumingala si Undong at nagulat na napagtanto na ang bagong estudyante ay ang kanyang matalik na kaibigan, si Sang John. Nang malaman na si Sang John ay kaibigan ni Undong, kusang loob na lumapit si Sangha at nagpakilala bilang senior ni Sang John ng 2 baitang. Nang sabihin ni Sangha ang kanyang pangalan, nagmatsyag si Undong sa reaksyon ni Sang John. Ngunit tila hindi siya nabahala sa pangalang katulad ng kanyang kuya. Dahil sa mga tanong ng lahat, ipinaliwanag ni Sang John na umalis siya sa paaralan sa loob ng 1 taon noong nasa mataas na paaralan. Kaya naman mas mababa siya ng 1 baitang kay Undong. Idinagdag pa niya na ang lika na kamerang dala niya ay sa kanyang kuya. Napansin ni Undong na nang banggitin ni Sang John si Sangha. Ang tono niya ay napakakumbinsi na para bang buhay pa rin siya sa isang sulok ng mundong ito. At hindi pa umaalis, nang marinig na magkarelasyon si Undong at Sangha. Natigilan si Sang John sa loob ng ilang segundo. Bagaman mabilis siyang bumalik sa normal, may bahid na komplikasyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ng pulong, nagtrabaho si Sang John. At inihatid naman ni Sangha si Undong sa bahay. Emosyonal na sinabi ni Undong na masaya siya dahil muli niyang nakita ang kanyang matalik na kaibigan. At inaasahan niya na sa pagkikita nila bukas ay marami silang pag-uusapan. Ngunit nang kumain sila ng magkasama kinabukasan, ang damdamin ng matalik na pagkakaibigan na walang sekreto noong nakaraan ay wala na. Ang 5 taon ng pagkakalayo ay tila tahimik na kinuha. Ang panahong iyon ng walang puwang na pagiging malapit. Ang atmosfera sa pagitan ng dalawa ay medyo naging malayo. Sa pagkain, ikinuwento ni Sang John na matagal nang nawala ang kanyang pamilya. At naghiwalay na rin ang kanyang mga magulang. Ngayon ay kasama niya ang kanyang ina. Ang kanyang ina naman ay inireklamo ng mga magulang dahil sa malamig na saloobin sa mga estudyante. At hindi na nagtuturo ngayon. Hindi maisip ni Undong na ang mabait at mahinahon na si Gian Jun sa kanyang alaala ay naging ganito kalami. Kaya, hula niya na ang pagkawala ni Sang
Ha ay tiyak na nagbigay ng matinding dago kay Yan, Jun. Pagkatapos kumain, kailangan na namang magtrabaho ni Sang John. Bago maghiwalay, hindi napigilan ni Undong na tawagin siya at tanungin kung bakit hindi siya nagpaalam nang lumipat sila ng bahay noong taong iyon. At pagkatapos ay pinutol din ang komunikasyon. Napilitang humiti si Sang John at ipinaliwanag na ang desisyon ng kanyang ama na lumipat ng bahay ay napakabiglaan noong taong iyon at wala siyang oras para magpaalam kay Undong. Pagkatapos, kinumpis ka pa ng kanyang ama ang pager at hindi siya pinayagang makipag-ugnayan sa labas. Sa bandang huli, palaging inisip ni Undong na si Sang John ay hindi nakikipag-ugnayan dahil galit pa rin sa kanya. Nang marinig niya ang paliwanag na ito, gumaan ang kanyang kalooban. Upang tustusan ang pamumuhay, kailangang magtrabaho ni Sang John ng maraming trabaho araw-araw. Sa kanyang libreng oras, dinala niya si Undong sa kanyang inuupahang kwarto. Naalala pa ni Undong ang malaking bahay ni Sang John noon na labis niyang hinangaan. Ngayon, nang makita ang maliit at sirang kwarto na ilang metro kwadrado lang, sa kanyang harapan, hindi siya makapaniwala na ito ang kasalukuyang tirahan ni Sang John. Gayunpaman, kalmadong tinanggap ni Sang John ang lahat. Nang walang reklamo, sa kabaligtaran, si Undong mismo ang hindi makatanggap ng labis na pagbabago sa buhay na dinanas ni Sang John. Nang ikinuwento niya ang sitwasyon ni Sang John kay Sang-ha sa bandang huli, hindi niya napigilan ang mamula ang kanyang mga mata upang pasayahin si Sang John. Espesyal siyang humiling kay Sang-ha na bigyan si Sang John ng isang litrato. Bago iyon, nakita ni Sang John ang isang litrato na gusto niya sa pasilyo ng club at nalaman niyang kinuha iyon ni Sang-ha. Matapos pumayag si Sang-ha na ibigay ang litrato, pinayuhan niya muli si Undong na magpakita ng mahusay sa darating na seminar dahil pakiramdam niya ay pinakagwapo si Sang-ha kapag nagtatalumpati. Gayunpaman, laging makakahanap si Sang John ng problema sa talumpati niya. Ang dalawa ay nagdebate ng pabalik-balik, matatalim ang mga salita. Pagkatapos ng ilang round, ganap na natalo ni Sang John si Sang-ha. Nang makita ito, nagmamadaling hinila ni Undong ang dalawa upang kumain at hinimok si Sang-ha na ibigay ang litrato. Sa ilalim ng pagpupursige ni Undong, mabilis na nagkabati ang dalawa. Sa mga sumunod na araw, ang tatlo ay laging magkasama. Unti-unting napansin ni Undong na mayroong pagitan ni Sang John at Sang-ha, na laging may mga paksa na hindi naubos. Mula sa teknik ng fotografiya hanggang sa pagsusuri ng pelikula. Sa bawat pagkakataon, napakaganda ng kanilang pag-uusap. Isang beses, nagkataon, na narinig ni Undong ang isang senior na nagsasabi na dalawang lalaki sa club ang nagtapat kay Sang John ngunit parehong tinanggihan. Ayon sa senior, ang taong pinakamalamang na gusto ni Sang John ay si Sang-ha. Kahit sinabi ni Undong na imposible, mayroon siyang malabong pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Pagkatapos, sadya siyang nagtanong kay Sang John kung may gusto siya. Sinabi ni Sang John na minsan ay may lihim siyang pagtingin sa isang kaibigan sa online. Ngunit sa kasamaang palad ay may kasintahan na ito noon. Patuloy na nagtanong si Undong, ngunit ayaw nang magdagdag ng sinabi ni Sang John. Hiniling ng photography club sa lahat na magsumite ng mga larawan para sa eksibisyon. Sa isang gabi lang, nag-develop si Sang John ng maraming larawan. Pinuri ng lahat ang kanyang mga larawan dahil punong-puno ng damdamin ang bawat isa. Lalo na si Sang-ha, hindi siya tumitigil sa pagpuri sa mga larawang ito. Nang makita ang lahat na nakapaligid kay Sang John na nag-uusap tungkol sa mga litrato, ang pamilyar na pakiramdam ng pagkabigo ay muling bumalik sa puso ni Undong. Tila ba kung nandoon si Sang John? Lahat ng mayroon siya ay naging karaniwan at maliit. Dahil sa kawalan ng tiwala sa sarili, hindi niya dinala ang kanyang mga larawan para makita ng lahat. Nang tanungin ni Sang-ha ang dahilan, nagalit pa siya ng walang dahilan. Kinaumagahan, nakatanggap si Undong ng ilang mensahe ng pag-aalala mula kay Sang-ha. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya itong nakatayo at naghihintay sa labas. Hindi na siya nakapagpigil, lumapit siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang kasintahan. Agad na naglaho ang tampuhan sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos, nag-organisa ang club na manood ng laban ng soccer nang magkasama ang lahat. Pagkatapos, napuno rin ng pananabik si Undong. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Sang John na nakaupo mag-isa sa isang sulok, na may aura ng kalamigan at kalungkutan. Inisip niya na naaalala ni Sang John ang kanyang kuya. Umiling si Sang John at sinabing hindi niya kailanman naaalala ang kanyang kuya. Bukod pa rito, maraming taong nakakakilala sa kanyang kuya. Ang hindi nakakaalam na namatay na ito. At gusto ni Sang John na maging tulad ng mga taong iyon, na naniniwalang buhay pa rin ang kanyang kuya. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang nakaramdam si Undong ng matinding pagnanais na protektahan si Sang John. Upang magkaroon si Sang John ng mas komportabling matutuluyan, inubos niya ang lahat ng kanyang ipon at nagpa siya na maghanap ng bagong bahay upang lipatan kasama ang kaibigan. Hindi nagtagal, kailangan nang mag-enlist sa militar ni Sang-ha. Nag-organisa ang lahat ng piknik para sa kanya bago siya umalis. Sa gitna nito, biglang nakatanggap si Undong ng tawag mula kay Yan Jun. Labis na nagulat si Undong na makita si Yan Jun muli. Ang maganda at eleganteng si Yan Jun sa kanyang alaala ngayon ay mukhang payat na. Masaya rin si Yan Jun na makita siya muli. Ngunit nang ipakilala ni Sang John si Sang-ha, natigilan si Yan Jun. Nagmadaling ipinaliwanag ni Sang John kay Sang-ha na ang kanyang kuya ay Sang-ha rin ang pangalan. Nagkaroon ng ganoong reaksyon ang kanyang ina dahil narinig nito ang isang pamilyar na pangalan. Habang paalis na ang tatlo, pinigilan ni Yan Jun si Undong ng mag-isa at ibinigay sa kanya ang liham na isinulat ni Undong para kay Sang-ha noon. Nagpasalamat si Yan Jun sa pagmamahal ni Undong para sa kanyang anak. Sayang lang na noong nabubuhay pa siya, hindi nabasa ng kanyang anak ang liham na ito.
binuksan ni Undong ang liham na 5 buwan ng maalikabok at hindi napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Sa oras na ito, naghihintay si Sang John sa ibaba at naghihinagpis kay Sang Ha na noong buhay pa ang kanyang kuya, siya ang pinakamamahal ng kanyang ina. Ngayon nakasama niya si Undong na naman ang pinakamamahal ng kanyang ina. Tahimik na nagtanong si Sang Ha kung hindi ba siya nakaramdam ng pagiging outsider, na hindi nakakatanggap ng pag-unawa. Halos mamula ang mga mata ni Sang John. Sa sandaling iyon, bumaba si Undong mula sa itaas, at nakita ang eksena kung saan nagkatinginan sina Sang John at Sang Ha. Sa daan pa uwi, kakaibang tahimik ang kapaligiran sa pagitan ng tatlo. Napansin ni Sang Ha na namumula ang mga mata ni Undong at tinanong kung bakit siya umiiyak. Matapat na sinabi ni Undong na noong gabing umalis si Sang Ha sa bahay at namatay. Bigla siyang tinuruan nito kung paano gumamit ng kamera. May kakaiba sa kilos na iyon. Ngunit hindi niya iyon napansin noon. Bukod pa rito, isinuksok niya ang 4-leaf clover na iniwan ng kanyang namatay na ama sa liham pag-ibig na ipinadala niya kay Sang Ha. Siguro, hindi niya dapat ibinigay ang alaala ng namatay kay Sang Ha at hindi direkta ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Niyakap ni Sang Ha ang humihikbing si Undong at inaliw ito na wala siyang kinalaman sa lahat at sinabing huwag niyang sisihin ang sarili ng labis. Pagkatapos ng get-together sa baybayin, lumipat si Undong at Sang John sa isang inuupahang bahay ng magkasama. Abala si Sang Ha sa pagtulong sa kanilang dalawa sa paglilipat ng mga gamit. Malapit na ang araw ng pag-enlist sa militar ni Sang Ha. Nag-book ang magkasintahan ng 2 araw at 1 gabing biyahe. Sa biyahe, lubos na nasiyahan ang dalawa sa kanilang matamis na oras ng pagdidate. Pagdating ng gabi, magkasama silang natulog. Handa si Undong natugunan anuman ang gusto ni Sang Ha. Handa siyang gawin ito. Nangako naman si Sang Ha sa kanya na pagkatapos niyang mag-discharge, babalik silang dalawa dito muli upang balikan ang tamis ng gabing ito. Sa isang iglap, 3 buwan nang nag-i-enlist si Sang Ha. Paminsan-minsan ay nakakatanggap pa rin si Undong ng mga liham na ipinadala niya mula sa hukbo. Noong araw na iyon, bubuksan niya sana ang liham upang basahin ng biglang tawagan ni Jun si Sang Ha. Nasa banyo si Sang Ha noon. Kaya kinuha ni Undong ang tawag para sa kanya. Pagkatapos mag-hang up, nalaman niyang sadyang hindi sinasagot ni Sang Ha ang tawag ni Jun. Hindi napigilan ni Undong na payuhan si Sang Ha na huwag tratuhin ang kanyang ina ng ganoon. Nag-away ang dalawa dahil dito. Sa huli, umiiyak na sumigaw si Sang Ha na ang isang normal na ina pagkatapos mawala ng isang anak ay susubukan pa ring mamuhay ng maayos para sa isa pang anak. Ngunit hindi ganoon ang kanyang ina. Hindi talaga naiintindihan ni Undong ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng away, nagkaroon ng silent treatment ang dalawa sa loob ng 3 araw. Sa panahong iyon, ipinadevelop ni Undong ang film role na iniwan ni Sang Ha sa kanya noon. Ipinakita niya ang mga larawan kay Sang John. Nang makita ang pamilyar na bahay at mga mahal sa buhay sa litrato, biglang lumabas ang matagal ng pinipigilang pagkamis ni Sang John. Hindi niya napigilan ang humikbi at umiyak. Ipinakita niya ang mga larawan ng isang babae sa harap ng kanya at hinulaang ito ang kasintahan ng kanyang kuya noong taong iyon. Nagtanong siya sa kanyang ina kung paano namatay ang kanyang kuya noon. Dati, ipinakita ni Sang John sa kanyang ina ang diary ng kanyang kuya at pinaalalahanan ang ina na hindi pa rin makalimutan ng kanyang kuya ang babaeng ito. Kung patuloy siyang makikialam ng sapilitan, baka umalis ang kanyang kuya sa bahay. Ngunit pagkalipas lang ng ilang araw, natagpuan na ang bangkay niya. Palaging sinisisi ni Sang John ang sarili na hindi sana niya ipinakita ang diary ng kanyang kuya sa kanyang ina noon. Sa paglipas ng maraming taon, palagi niyang iniisip na siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang kuya. Nang makita ang kanyang anak na sinisisi ang sarili, bukod sa pag-aliw, hindi pa rin sinasabi ng ina ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Nang makitang ayaw pa ring magsalita ng kanyang ina, nagdesisyon si Sang John na hanapin ang kasintahan ng kanyang kuya noon upang malaman ang katotohanan. Sa panahong iyon, palaging malungkot si Sang John tungkol sa kanyang kuya. Hindi inaasahan, biglang nagbakasyon ng maikli si Sang Ha at umuwi mula sa hukbo. Nagtatrabaho pa rin si Undong at hindi pa tapos ang kanyang shift. Inanyayahan ni Sang Ha si Sang John na maglakad sa bundok. Nag-aalangan si Sang John na umakyat sa bundok, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Habang nagpapahinga sila sa kalagitnaan, nagbigay si Sang John kay Sang Ha ng relo na maingat niyang pinili, at nagsinungaling na ito ay isang freebie sa isang promosyon, at hindi niya gusto ang kulay. Naniwala si Sang Ha at masayang tinanggap agad ito. Pagkatapos, sinundo nilang dalawa si Undong pagkatapos ng trabaho. Ang matagal nang hindi nagkita na magkasintahan ay nagyakapan agad pagkita. At maraming kwento ang pag-uusapan. Pakiramdam ni Sang John na naglalakad sa tabi nila ay sobra siya. Naalala ni Sang John na pagkatapos mamatay ng kanyang kuya, mabilis na nawala ang kanilang pamilya at nagdiborsyo ang kanyang mga magulang. Nag-drop out siya sa paaralan at sumama sa kanyang ina sa bagong tirahan. Sa panahong iyon, nagdaan lang siya sa mga araw. At nawalan pa nga ng pag-asa na mabuhay. Hanggang sa isang beses, nag-login siya nang hindi sinasadya sa social media account ng kanyang kuya. Laking gulat niya nang makita ang isang kaibigan ng kanyang kuya online na nagngangalang Woman That na patuloy na nagpadala ng mga mensahe na sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya. Naglakas loob siyang gamitin ang Muni account ng kanyang kuya para sagutin ang mensahe ni Woman That.
upang makita ang tunay na mukha ni Ngumandat. Sadya siyang nagkunwari na isang nagdadaan lang sa restaurant kung saan sila nagkita. Doon, narinig niya ang ilang lalaki na nagsasalita ng masama tungkol sa kanyang kuya. Agad na ipinagtanggol ni Ngumandat ang kanyang kuya at nakipagtalo sa mga taong iyon. Sa gitna ng pagtatalo, muntik nang masaktan si Sang John ng isang tao at mabilis siyang pinrotektahan ni Ngumandat. Tanda ni Sang John ang hitsura ni Ngumandat. Mula rin noong araw na iyon, nakita niya muli ang motibasyon para mabuhay. Ang pinakamasayang bagay araw-araw ay ang makipag-usap kay Ngumandat. Parami ng parami ang karaniwang paksa ng dalawa, at lalo ring nagiging magkatulad ang kanilang mga interes. Pagkaraan ng ilang panahon, sinabi ni Ngumandat sa kanya na maghahanda siyang kumuha muli ng exam, at pansamantalang hindi mag-online para mag-focus sa pag-aaral. Nang magkaugnayan silang muli, nakapasa na si Ngumandat sa universidad. Sadya siyang pumunta sa art exhibition, kung saan nakipagkita si Ngumandat sa kanyang mga kaibigan sa fotografiya, at lihim na kumuha ng litrato niya. Nang makita siyang lumapit, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit, pumunta lang si Ngumandat para kumustahin ang isang kakilala at hindi man lang siya napansin. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nakarinig siya ng dalawang mahalagang impormasyon. Ang tunay na pangalan ni Ngumandat ay Kim Sang-ha, at nag-aaral siya ng Business Administration. Upang makita ng personal si Sang-ha nang walang pag-aalinlangan, nag-aral ng husto si Sang John. At sa wakas ay nakapasa sa universidad at natupad ang kanyang hiling. Na makita muli ang taong itinuturing niyang kanyang unang pag-ibig. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay may kasintahan na si Sang-ha. At ito ay ang kanyang matalik na kaibigan, si Eunjung. Sa sandaling ito, hindi alam ni Eunjung at Sang-ha ang tungkol sa lihim na pag-ibig na ito ni Sang John. Masayang ibinahagi ni Eunjung kay Sang-ha na na-develop na niya ang mga lumang litrato ni Sang-ha. Habang nagsasalita, ipinakita niya ang mga larawan sa kanyang kasintahan. Nang makita ni Sang-ha ang lalaki sa litrato, agad niyang nakilala na ito ang kanyang kaibigan online na si Mooney noon. Nang malaman na ang lalaki sa litrato ay ang kuya ni Sang John, agad siyang nagtungo kay Sang John at inihayag ang katotohanan sa harap niya. Lumabas na ang taong gumamit ng Mooney account upang makipag-usap sa kanya ay hindi si Sang-ha, kundi si Sang John. Humingi ng tulong si Sang John kay Sang-ha upang makipag-ugnayan sa kasintahan ng kanyang kuya, at umaasang makikita niya ito kahit minsan. Pumayag si Sang-ha at sinabing hihingi siya ng tulong sa mga kaibigan niya sa photography club upang humingi ng contact information ito. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ni Eunjung. Hindi niya inaasahan na kilala ni Sang-ha si Sang-ha. Ang kapalaran ay talagang kahanga-hanga. Kinaumagahan, ibinigay ni Sang-ha kay Sang John ang dalawang video cassette ng pelikulang A Chinese Odyssey, at sinabing hiniram niya ito kay Sang-ha noon. At ngayon ay ibinabalik niya ito kay Sang John bilang pagbabalik sa orihinal na may-ari. Ikinuwento rin niya ang pagkakataon na nakilala niya si Sang-ha. Nagkakilala sila dahil sa pelikulang A Chinese Odyssey. Ang kanyang nickname na Ngumandat ay kinuha mula sa pelikulang ito. At ang nickname na Mooney ni Sang-ha ay homophone ng Mouthy Van Bai. Bagaman nagkita na sila ng ilang beses, palagi silang nagtatawagan sa kanilang mga nickname, at hindi nila alam ang tunay na pangalan ng isa't-isa. Isang araw bago matapos ang short-term leave ni Sang-ha, nagkataon na nakasalubong niya si Sang John sa kalye. Noong oras na iyon, pupunta sana siya upang hanapin ang kaibigan na kanyang hiniling na magtanong tungkol sa kasintahan ni Sang-ha. Kaya inanyayahan niya si Sang John na sumama. Sinabi ng kaibigan na hindi pa niya nakikita ang contact information. Ngunit nangako siyang patuloy na maghahanap. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Sang John si Sang-ha at ang kanyang kaibigan kung anong klaseng tao ang kanyang kuya sa kanilang paningin. Sa pamamagitan ng pagkukwento ng dalawa, nakita ni Sang John ang isang aspeto ng kanyang kuya na hindi pa niya alam. Pagkatapos kumain, nagpatuloy silang mag-usap ni Sang-ha tungkol sa kanyang kuya. Mabilis na lumapit ang distansya sa pagitan ng dalawa, at nagkaroon sila ng maraming pag-usapan. Linano nilang maglakad ng sandali at sumakay na lang ng bus pauwi. Ngunit dahil sa nakakaakit na kwento, nagpatuloy sila sa paglalakad ng paulit-ulit, at sa huli ay naglakad ng diretsyo pauwi. Bago maghiwalay, pareho silang nag-aatubili. Pinayuhan ni Sang John si Sang-ha na huwag sabihin kay Eunjung ang tungkol sa paghahanap sa kasintahan ng kanyang kuya, at tungkol din sa kanilang pag-uusap online. Matapos pumayag si Sang-ha at tumalikod, tiningnan ni Sang John ang likod niya, at biglang sinabi na gusto niya si Ngumandat. Ang biglaang pagtatapat ay nagpakaba kay Sang-ha. Nakita ni Sang John ang pagkalito niya. Ipinaliwanag na ang taong gusto niya ay si Ngumandat, at hindi ang kasalukuyang Sang-ha. Ngumiti si Sang-ha ng kaswal, at nagpasalamat sa kanya sa paggusto kay Ngumandat noong araw. Sumagot si Sang John na siya ang dapat magpasalamat. Kung wala si Ngumandat, marahil hanggang ngayon ay namumuhay pa rin siya ng isang walang direksyon na buhay. Ang mga salita ni Sang John ay nagpaalab sa puso ni Sang-ha. Pag-uwi sa bahay, hinanap niya ang mga larawan na kinunan sa art exhibition noong taon ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Nakakagulat, sa larawan kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakita rin niya ang anino ni Sang John. Naalala niya na noong panahong iyon ay nagmayabang siya sa harap ng kanyang mga kaibigan na siya si Kim Sang-ha. Noong panahong iyon, malamang alam na ni Sang John ang kanyang tunay na pangalan. Kung ganoon, inakala niya na marahil hindi lang si Ngumandat ang gusto ni Sang John, kundi pati na rin siya. Bago bumalik sa militar, nag-iwan si Sang-ha kay Sang John ng isang liham na may nakasingit na larawan ng kapatid niyang babae. Bumalik si Sang-ha sa militar upang ipagpatuloy ang pagsasanay
Si Hidong ay tulad ng dati, sumusulat sa kanya bawat linggo. Nagkukwento ng maliliit na bagay tungkol sa trabaho at pag-aaral. Si Sang John naman ay madalas na nagkukulong sa kanyang silid at paulit-ulit na pinapanood ang A Chinese Odyssey na video. Ginawa niya ito sa pag-asang mapapalapit siya sa mundo ng kapatid niyang lalaki at ni Sang-ha. Sumulat din siya ng isang liham upang ibahagi ang kanyang damdamin pagkatapos panoorin ang A Chinese Odyssey kay Sang-ha. Nang basahin ang liham, hindi napigilan ni Sang-ha ang matawa. Isang araw, nakatayo si Hidong na naghihintay kay Sang John sa tabi ng mailbox ng paaralan. Nang hindi sinasadyang may nakita siyang liham na nahulog mula sa mailbox ni Sang John. Tutulungan sana niya siyang ibalik ang liham. Ngunit natigilan siya nang makita ang pangalan ni Sang-ha bilang nagpadala. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Sang John at ibinigay ni Hidong ang liham sa kanya. Ipinaliwanag ni Sang John na may kailangan siyang pakiusap kay Sang-ha kaya sumulat ito sa kanya. Walang sinabi si Hidong ngunit mula noon naging kakaiba ang relasyon nilang dalawa. Sa tuwing nakikita sila, mayroong isang hindi maipaliwanag na awkwardness. Hindi nagtagal, tinulungan ng mga kaibigan sa photography club na mahanap ang paraan upang makipag-ugnayan sa nobya ni Sang-ha. Ngunit iminungkahi niya na bago niya makilala si Sang John, gusto niya munang makita si Sang-ha. Kasabay nito, ilang araw nang hindi nakakatanggap ng liham si Sang-ha mula kay Hidong. Kaya tumawag siya para magtanong tungkol sa sitwasyon. Sa telepono, direktang sinabi ni Hidong ang tungkol sa pagsulat niya kay Sang John. Gustong magpaliwanag ni Sang-ha, ngunit agad na binabaan siya ng telepono ni Hidong. Kinabukasan, pumunta si Hidong sa tindahan para bumili ng film at laking gulat niya nang makita na ang may-ari ng tindahan ay ang kaibigan na tumulong noon sa paghahanap sa nobya ni Sang-ha. Alam ng kaibigang ito na magkasintahan sina Hidong at Sang-ha. Kaya habang nagkukwentuhan, sinabi niya na kung wala si Sang John, malamang ay hindi nakilala ni Hidong si Sang-ha. Dahil noong taong iyon, si Sang John ang pumalit sa kanyang kapatid upang mag-iwan ng mensahe para kay Sang-ha at tinulungan siyang bumangon at mag-aral ng mabuti. Biglang naalaala ni Hidong ang sinabi minsan ni Sang John na may lihim siyang pagtingin sa isang kaibigan sa internet. Agad niyang naunawaan na si Sang-ha ang kaibigang iyon. Pag-uwi sa bahay, direkta niyang tinanong si Sang John kung gusto niya ba si Sang-ha. Nagpaliwanag si Sang John na ang kaibigan niya sa internet na gusto niya ay ang gitarista ng isang banda at sinabi pa na mayroon itong ugali na tumugtog gamit ang kaliwang kamay. Patuloy na nagtanong si Hidong kung bakit hindi sinabi sa kanya ni Sang John na nag-iwan siya ng mensahe para kay Sang-ha sa internet at matagal na niya itong kilala. Hindi pa rin nagsabi ng totoo si Sang John. Sinabi lamang na pinalitan niya ang kanyang kapatid noong panahong iyon upang batiin si Sang-ha at hindi niya alam na si Nguman that ay si Sang-ha. Pagkatapos hindi pa rin nawala ang pagdududa sa puso ni Hidong. Lihim pa nga niyang sinuri ang mailbox ni Sang John upang tingnan kung mailiham na ipinadala si Sang-ha upang tuluyang mapawi ang pag-aalinlangan ni Hidong. Sumalungat si Sang John sa kanyang kalooban at tinanggap ang pag-amin ng isang manliligaw. Ipinakilala niya ang kanyang nobyo kay Hidong at sinubukan niyang magpakita ng kaligayahan sa harap ng kanyang kaibigan. Matapos maalis ang bigat sa kanyang puso, kusa siyang pumunta sa militar upang bisitahin si Sang-ha. Ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa ay naayos din sa wakas. At nagkaayos sila muli. Malapit na ang bagong taon. Pumunta si Sang John sa tindahan ng rice cake ni Hidong upang tulungan ang kanyang ina. Nadama ni Hidong na nagsisikap si Sang John na pagyamanin ang kanyang pag-ibig at mamuhay ng seryoso. Ngunit hindi niya alam na ang kalooban ni Sang John ay lubhang pagod at nagtutunggalian. Nakatanggap si Sang-ha ng liham mula kay Sang John. Sabi sa liham, ang nobya ng kanyang kapatid na lalaki ay gustong makipag-usap muna sa kanya sa telepono. At umasa siyang matutulungan niya itong ayusin ang bagay na ito. Nakipag-usap muna si Sang-ha sa babae sa telepono. At pagkatapos ay mabilis silang nagkita. Ibinigay niya kay Sang-ha ang isang liham na isinulat ng kanyang kapatid na si Sang John noong nabubuhay pa ito. Pagkatapos basahin ang liham, isang malakas na alon ang bumagabag sa puso ni Sang-ha. Sa kabilang banda, magkakaroon ng exhibition ang photography club. Nang hinayang ang lahat dahil hindi makakasali si Sang-ha. At pinakiusapan nila si Sang John na tawagin ang nobyo niya na magmaneho upang tumulong sa pagdadala ng mga gamit para sa exhibition. Nang lumabas si Sang John upang tawagan ang kanyang nobyo, nagulat siya nang biglang bumalik si Sang-ha. Lubos na natuwa si Hidong nang makita si Sang-ha. Inakala niya na espesyal itong humingi ng bakasyon upang sumama sa kanya sa exhibition. Lahat ay abala sa pag-aayos para sa exhibition. Ngunit si Sang John lang ang humingi ng pahinga at wala. Si Sang-ha lang ang nakakaalam na si Sang John ay pumunta upang hanapin ang nobya ng kanyang kapatid na si Sang-ha. Siya mismo ang nagbigay kay Sang John ng address nito. Dahil nakatira ito sa bundok at si Sang John ay may takot sa mga kalsada sa bundok. Espesyal siyang nagpaalala kay Sang John na huwag pumunta ng mag-isa. Noong panahong iyon, tumawa si Sang John at sinabing isasama niya ang kanyang nobyo. Ngunit pagdating ng araw ng exhibition, ang nobyo ni Sang John ay dumating sa lugar upang tumulong sa lahat. Naunawaan ni Sang-ha na mag-isa lang umakyat sa bundok si Sang John. Dahil nag-aalala siya kay Sang John para siyang nawawala sa sarili. At patuloy siyang nagdududa. Hindi na napigilan ang pag-aalala, tinawagan niya si Sang John. Ngunit naka-off ang telepono kaya tinawagan niya ang kaibigan ni Sang-ha. Ibinahagi nito na pagkatapos basahin ang liham. Umalis si Sang John nang hindi niya namamalayan. Sinabi lang ng kaibigan na iyon kay Sang John na hindi siya ang nobya ni Sang-ha
at magkaibigan lang silang normal. Pagkatapos magsalita, ibinigay niya kay Sang John ang liham na isinulat ni Sang Ha para sa kanya at isang larawan. Sa larawan, makikita ang likod ng isang babae, at ang babaeng ito ay si Sang Ha pala. Lumabas na kahit lalaki ang biological sex ni Sang Ha. Sa kanyang puso, tinukoy niya ang kanyang sarili bilang babae, kaya madalas siyang nagdadamit babae sa mga lugar na walang kakilala. Isang beses, hindi sinasadyang nakita ng kaibigan na ito si Sang Ha, na nakasuot ng damit babae at nakilala siya. Ngunit hindi niya ito tinignan ng may paghamak. Sa halip, nagpakita siya ng pag-unawa at suporta. Upang magpasalamat sa kanya, sumulat si Sang Ha ng isang liham. Ang nagpadala sa liham ay gumamit ng isang karakter sa halip na kanyang pangalan. Pagkatapos basahin ang liham, sa wakas ay nalaman ni Sang John ang sikreto na matagal nang itinago ng kanyang kapatid na lalaki. Naunawaan din niya ang karakter sa diary ng kanyang kapatid. Sa simula hanggang sa huli, hindi ito kung sino pa, kundi ang tunay na pagkatao na gusto niyang. Maging ngunit hindi maaaring maging hayag, hindi niya matanggap ang malupit na katotohanan. Kaya tumakbo siya palabas at humagulgol sa desperasyon. Hindi na nakapagpaalam pa si Sang Ha kay Sidong, at nagmadaling magmaneho paakyat sa bundok upang hanapin si Sang John. Sa kalagitnaan ng daan, tinawagan siya ni Eidong. Nagsinungaling siya na may bigla ang kailangan ang kanyang ina sa sasakyan, at umuwi siya sandali at babalik agad. Nag-alinlangan si Eidong at sa sandaling iyon, narinig niya ang nobyo ni Sang John na nakikipag-usap sa iba. Nabanggit nito na mayroon siyang kaibigan na naglalaro sa isang banda, na gitarista at napakahusay maggitara gamit ang kaliwang kamay. Agad na naalala ni Eidong nang inilarawan ni Sang John ang kaibigan sa internet na gusto niya. Ganoon din ang sinabi niya. Bigla siyang nakakita ng liwanag. Ang kaibigan sa banda na nagigitara gamit ang kaliwang kamay ay isang kasinungalingan na gawa-gawa ni Sang John. Sa sandaling iyon, nakita na ni Sang Ha si Sang John at ipinasok siya sa kotse upang magpahinga. Ngunit hindi pa rin tumigil sa pag-iyak ang mga luha nito. Nakatayo si Sang Ha sa labas ng kotse at inaaliw siya nang makatanggap siya ng text message mula kay Sidong na may 3 salita lang sagutin mo na. Alam ni Sang Ha na hindi niya maipaliwanag ang sitwasyon ngayon, kaya agad niyang pinatay ang telepono. Tumawag si Eidong kay Sang Ha, ngunit tanging ang abiso lang ng patay na telepono ang narinig niya. Tuluyang lumubog ang kanyang puso at lalo siyang nakatitiyak. Nakasama ni Sang Ha si Sang John ngayon. Pumasok siya sa silid ni Sang John at naghanap ng ebidensya ng relasyon ng dalawa. Hindi lang niya nakita ang larawan ni Sang Ha, kundi nahanap din niya ang diary ni Sang John. Naitala sa diary ang masayang pakiramdam ni Sang John nang makipag-chat siya kay Sang Ha noon gabing iyon at ang proseso ng pag-amin niya kay Ngumandat. Ang ebidensya na gusto ni Sang John si Sang Ha ay nasa harapan niya at napagtanto na matagal na siyang niloloko, napahagulhol si Eidong sa sakit. Buong gabi si Sang Ha sa tabi ni Sang John. Matapos ihatid si Sang John sa bahay ng kanyang ina, bumalik siya sa lugar ng exhibition upang hanapin si Eidong. Inamin niya kay Eidong na totoo ang pinuntahan niya si Sang John at sinadya niyang patayin ang telepono. Tinanong ni Eidong si Sang Ha, gusto mo ba si Sang John? Ang imahe ni Sang John na humahagulgol ay sumagi sa isip ni Sang Ha. Hindi na niya kayang lokohin ang sarili pa. May nararamdaman ako kay Sang John. Maghiwalay na tayo. Nagmakaawa si Sang Ha kay Eidong na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sinabi niya na mahal niya si Eidong, sadyang magulo lang ang isip niya ngayon, at kailangan niya ng oras para ayusin ito. Umiyak si Eidong at sinabi na kapag gumuho na ang tiwala, hindi na ito mabubuo muli. Mula sa sandaling pinatay mo ang iyong telepono, ginawa mo na ang iyong pagpili. Tumayo si Sang John sa tabi at nagpaliwanag na may espesyal na dahilan kung bakit umakyat si Sang Ha sa bundok upang hanapin siya. Inamin din niya na nagustuhan niya noon si Sang Ha. Ngunit ito ay unilateral love lamang. Ang taong mahal ni Sang Ha ay palaging si Eidong. Ngunit ang mga paliwanag na ito sa mata ni Eidong ay walang halaga at walang lakas, at hindi mapawi ang sama ng loob at pagkabigo sa kanyang puso. Kinabukasan, pinatay ni Eidong ang kanyang telepono at umakyat mag-isa sa bundok upang maglibang. Naaalala ang matatamis na sandali kasama si Sang Ha noon. Ngayon, tanging sakit lang ang nararamdaman niya na parang hinihiwa. Hindi makita si Eidong. Naghintay si Sang Ha sa labas ng bahay nito buong gabi. Nagpuyat din si Sang John sa loob ng bahay. Umaasa na babalik si Eidong. Hindi talaga kayang harapin ni Eidong ang dalawa. Kaya kinabukasan ay nag-iwan siya kay Sang John ng isang tala na nagsasabing uwi muna siya sa bahay ng kanyang ina. Nang makita ang tala, nagmamadaling sumunod si Sang John sa bahay ng ina ni Eidong. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay isiniwalat niya ang sikreto ng kanyang kapatid na lalaki. Alam na ni Sang Ha ang katotohanan noon pa, at nag-aalala siya na baka hindi ito kayanin ni Sang John mag-isa. Kaya nagmamadali siyang umakyat sa bundok upang hanap. Umaasa siya na pagkatapos malaman ang lahat, mapapatawad ni Eidong si Sang Ha. Pagkaalis ni Sang John, dumating din si Sang Ha. Buong puso pa rin siyang nagmakaawa kay Eidong na bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Nang kumalma, mahinahong tinanong ni Eidong si Sang Ha kung bakit niya nagustuhan si Sang John. Prangkang sinabi ni Sang Ha na nang makita niya si Sang John na humahagulgol sa bundok, hindi niya mapigilan ang makaramdam ng awa. Ang damdaming iyon ay hindi niya maaaring baliwalain. Naunawaan ni Eidong ang damdamin ng awa. Ngunit ngayon, hindi na puro ang damdamin nilang dalawa.
Kahit na sinubukan ni Sang Ha na bumalik sa dati, si Sang John ay palaging nasa pagitan nila. Hindi niya matanggap ang sitwasyong ito. Ang paghihiwalay ang tanging resulta. Nang makita ang determinasyon ni Aidong, labis na nagsisi si Sang Ha. Ang kanyang pag-aalinlangan at hindi sapat na paghawak ang nakasakit kay si Hidong at nagdulot ng kalituhan sa pagkakaibigan at pag-ibig nilang tatlo. Isang araw pagkatapos ng kanilang hiwalayan, hindi sinasadyang nakita ni Sang Ha si Sang John sa paaralan. Kusang humingi ng tawad si Sang John kay Sang Ha at sinabing siya ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Aidong. Nag-uusap pa sila nang biglang si Sang John biglang nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa ospital. Nag-uulat na biglang nawala ng malay ang kanyang ina. Agad siyang tumakbo sa ospital. Sumunod din si Sang Ha nang marinig ang nilalaman ng tawag. Sa kabutihang palad, nagising ang ina ni Sang John at tila walang seryosong problema. Kinuha ni Sang John ang bank card ng kanyang ina upang ayusin ang mga papeles sa paglabas. Ngunit nalaman niyang kaunti na lang ang natitirang pera sa card. Hindi sapat upang mabayaran ang bayarin sa ospital. Itinabi niya ang kanyang pagmamataas at mapagpakumbabang tumawag sa mga kakilala upang humiram ng pera. Ngunit tinanggihan siya sa bawat pagkakataon. Nakita ni Sang Ha ang lahat at kusa siyang nag-alok na tulungan siyang bayaran ang bayarin sa ospital. At tinulungan din siyang ayusin ang lahat ng proseso ng paglabas. Ayaw ni Sang John na makita ni Sang Ha ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Kaya isinulat niya ang bank card number ni Sang Ha at nangako na ibabalik ang pera sa lalong madaling panahon. Pinayuhan ni Sang Ha si Sang John na hindi kailangang magpasa ng mag-isa sa lahat ng oras. At minsan, ang pagiging mahina ay hindi kahinaan. Hindi na nakapagpigil si Sang John na pahawak siya sa mukha at humagulgol. Lumabas na pagkatapos niyang bumalik mula sa bundok. Ipinakita ni Sang John ang larawan ng kanyang kapatid na nakasuot ng damit babae sa kanilang ina. Nang makita niyang walang bahid ng pagkagulat sa mukha ng kanyang ina, bigla niyang naunawaan na alam na ng ina ang sikreto ng kanyang kapatid mula noong bata pa ito. Ngunit nagpumilit ang ina na huwag itong tanggapin at nag-ilusyon na gagamitin ang sarili niyang paraan upang pilitin ang kapatid niya na magbago. Noong panahong iyon, labis siyang nagalit at sinabing ang pagiging matigas ng ulo ng ina ang nagtulak sa kanyang kapatid na magpakamatay. Ngayon na biglang nawala ng malay ang kanyang ina, nalubog siya sa matinding pagsisisi at inakala niya na ang kanyang mga paninisi ang labis na nagpasakit sa ina at nagdulot ng aksidente. Samantala, si Aidong dahil hindi niya alam ang nangyari, ay nag-ayos ng pagliban sa pag-aaral. Pagkatapos ayusin ang mga papeles, lumipat si Aidong upang tumira kasama ang kanyang at nangako pa rin siyang babayaran ang upa sa tamang oras tulad ng dati. Alam niya na ito ang pinakamahirap na yugto ni Sang John at gusto niyang gamitin ang paraang ito upang tulungan ang kanyang kaibigan. Tulad ng walang pag-iimbot na pagbabahagi ni Sang John ng lahat sa kanya noong bata pa sila. Hindi nagtagal pagkaalis ni Aidong. Kinailangan muling isugod sa ospital ang ina ni Sang John. Kumalat na sa buong katawan ng mga cancer cells sa katawan nito at mayroon na lang siyang 3 buwan. Nang malaman ni Sang John na alam na ng kanyang ina ang kanyang sakit, matagal na ngunit patuloy niyang inilihim. Naghalo ang pagmamahal at galit sa kanyang puso. Mula pagkabata, ang kanyang ina ay laging nagpapakita sa kanya ng pagmamahal na tila mainit. Ngunit sa totoo lang ay napakalupit at laging dumarating sa maling oras. Hindi niya napigilan ang magreklamo na ang kanyang ina ay hindi kailanman naging isang tunay na ina at hindi niya kayang tiisin ang malupit na katotohanan. Umiyak si Sang John habang tumatawag kay Aidong. Naghahanap ng kaunting aliw. Ngunit si Aidong ay nanonood ng pelikula at pagkatapos ng ilang segundo ng pag-aalinlangan, ibinaba pa rin niya ang tawag. Pagkaraan ng ilang araw, narinig ni Aidong mula sa may-ari ng susi na nag-ayos din si Sang John ng leave of absence at lumipat na palabas ng bahay na inuupahan nilang dalawa noon. Agad na hinanap ni Aidong si Sang John sa lahat ng dako. Nang makita niya ito, tinanong niya agad ang kaibigan kung ang pagkuha ng leave of absence at paglipat ay dahil ba sa nag-aalala pa rin siya kay Sang Ha. Noong panahong iyon, si Sang John ay sinasaktan ng sakit ng kanyang ina at ng panggigipit ng buhay kaya naging sensitibo at kulang sa tiwala sa sarili. Kinuha niya ang isang halaga ng pera at ibinigay kay Aidong. At sinabing babayaran niya ang natitira ng unti-unti. Nagalit din siya at pinuna ang pagpapadala ni Aidong ng pera para sa upa. Na nagsasabing sa tuwing ginagawa niya iyon, parang tinutokso siya kung gaano siya kaawa-awa. Sinabi rin niya na wala siyang pakialam kay Sang Ha. At kung hindi kayang bitawan ni Aidong, kunin na lang niya ito. Pagkatapos sabihin ang mga masakit na salitang iyon, mahigpit na hiniling ni Sang John kay Aidong na huwag na silang magkita pa muli mula ngayon. Hindi nagtagal, nakatanggap ng halaga ng pera ang ina ni Aidong na ipinadala ni Sang John. Nang malaman niya iyon, agad na kinuha ni Aidong ang pera at tumakbo upang hanapin si Sang John. Ngunit nakita niya lang ang likod nito na nakasakay sa bus na papalayo. Si Aidong ay nakaramdam ng sama ng loob at galit. Nasasaktan dahil hindi naunawaan ni Sang John ang kanyang tapat na damdamin. Sa gitna ng galit, nanumpa siyang tuluyan ng makikipag-ugnayan kay Sang John. Lumipas ang maraming taon. Si Aidong sa gitnang edad ay katatapos lang magsulat ng nakaraan. Nang biglang tumunog ang doorbell sa labas, tumayo siya upang buksan ang pinto at ang taong nakatayo sa labas ay si Sang John pala. Nakatayo si Sang John sa harap ng pinto na may dalang maleta at sinabing mananatili siya sa bahay ni Aidong. Kahit na mahalin man siya ni Aidong o kamuhian, magpapakapal siya ng mukha at mananatili doon.
Si Hidong ay mayroon pa ring mga sama ng loob tungkol sa nakaraan. Ngunit nang makita niya si Sang John na uminom ng gamot at pagkatapos ay natulog na mag-isa sa sofa, hindi na niya natiis at inalalayan ang kaibigan sa kama. Nakita si Sang John na natutulog ng mahimbing, hindi sinasadyang naalaala ni Hidong kung gaano kahawig ang tagpong ito sa araw na si Sang John ay biglang dumating at pumasok sa kanyang buhay noon. Ang alaala ay bumalik maraming taon na ang nakalipas pagkatapos ng pagtatapos. Si Hidong ay naging producer sa isang entertainment company at abala sa script na siya mismo ang humahawak. Ang nakikipagtulungan sa kanya ay si Direk Du, isang taong may iisang pananaw na pinili niya. Kailangan ni Direk Du ng isang director of photography at hiniling niya kay Hidong na kumbinsihin itong makipagtulungan. Ngunit hindi niya inakala na ang pinili nito ay si Sang Ha. Matapos magkahiwalay ng maraming taon nang magkita sila muli, pareho silang nakaramdam ng iba't-ibang emosyon. Sinubukan ni Hidong na baliwalain ang awkwardness at panatilihin ang isang profesional na saloobin. Gumamit ng magalang na pananalita upang ipresenta ang mga tuntunin ng pakikipagtulungan kay Sang Ha. Sumang-ayon si Sang Ha na pag-iisipan niya ito at sasagot. Gusto sana niyang tanungin si Hidong kung kumusta na siya sa mga taong lumipas. Ngunit hindi siya nagkaroon ng sapat na lakas ng loob. Kaya nagtanong na lang siya tungkol sa kalusugan ng ina ni Hidong. Nadama ni Hidong na wala na sila sa isang relasyon na maaari pang magbalik tanaw sa nakaraan ng kaswal. Kaya nagpaalam siya at tumayo na upang umalis. Pagdating sa kumpanya, ikinuwento niya ang muli nilang pagkikita ni Sang Ha kay kanyang matalik na kasamahan sa trabaho at nagpahayag ng paghanga sa kapalaran ng tao. Tinanong siya ng kasamahan niya kung nagsisisi ba siya sa pakikipaghiwalay noong taong iyon. Buong-buo ang pasya ni Hidong na kahit gawin niya ito ng 100 beses, pipiliin pa rin niya ang makipaghiwalay. Naunawaan niya na ang damdamin ay mahirap kontrolin, ngunit ang pagkahumaling sa iba habang nasa isang relasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Hidong ng balita na pumayag si Sang Ha na makipagtulungan. Dinala niya si Direktor Du upang makipagkita at kumain kasama si Sang Ha. Sa hapunan, masiglang tinalakay nila ni Direktor Du ang ideya ng pelikula. Si Sang Ha, habang nakatingin kay Hidong, ay naramdaman na sa paglipas ng maraming taon, napanatili niya pa rin ang kanyang kadalisayan at pagiging tapat noong dati. Sa pamamaalam, iginiit ni Hidong na gampanan ang kanyang tungkulin bilang host at gusto niyang ihatid si Sang Ha sa sasakyan. Ngunit binasa ni Sang Ha ang address ng bahay niya at iginiit na panoorin muna siyang sumakay sa sasakyan pa uwi. Gayunpaman, sa pulong, biglang ipinahayag ng kinatawan ng kumpanya na papalitan si Direktor Du ni Direktor Gio. Matindi ang pagtutol ni Hidong, tinutukoy na mula sa pagpaplano hanggang sa pag-i-edit, lahat ay pinaghirapan ni Direktor Du. Ang pagpapalit ng direktor ay parang pagnanakaw ng bunga ng paggawa. Lalo pa, ang pangunahing aktor ay inimbitahan ni Direktor Du pagkatapos ng 2 taon. Hindi dapat baliwalain ng kumpanya ang serbisyo ng ganito. Ibinunyag ng pinuno ng Kopo na ang pagpapalit ng direktor ay kahilingan mula sa aktor. Gayunpaman, dahil nangyari na, maaari nilang ibigay ang isa pang script kay Direktor Du bilang kabayaran. Sinisi ni Hidong ang sarili dahil hindi niya nilagay sa kontrata na pinirmahan ni Direktor Du ang malinang na probisyon na hindi maaaring palitan ang direktor. Sa sandaling iyon, habang nag-aalala siya kung paano iparating ang masamang balita kay Direktor Du, nagpadala ang kumpanya ng isa pang producer na si Sang John upang tumulong sa kanya sa proyektong ito. Bukod pa rito, ang taong iyon ay ang pangunahing producer, habang siya ay may titulo lamang. Ang mas nakakagulat pa sa kanya ay, ang producer na si Sang John ay ang kanyang kaibigan na matagal nang nawalan ng koneksyon sa kanya. Ipinahayag ng kinatawan na ang pagiging pangunahing producer ni Sang John ay kondisyon ni Director Giong at umaasa si Hidong na makikipagtulungan sa kanya. Ang sunod-sunod na pagharap sa pagpapalit ng direktor at ang pagnanakaw ng bunga ng kanyang paggawa ay nagpagalit kay Hidong at nagpasa siya ng liham ng pagbibitiw. Ibinigay niya ang balita sa pagpapalit ng direktor kay Direktor Du at pinayuhan siyang tanggapin ang bayad sa script bilang kompensasyon at gumawa ng ibang pelikula. Ito na ang pinakamahusay na solusyon na kaya niyang ipaglaban. Pagkatapos mag-resign, nagkulong si Hidong sa bahay at tumanggi sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas. Pero, biglang dumating si Sang John para hanapin siya. Humingi ng paumanhin si Sang John dahil hindi niya alam na ang proyektong ito ay pinaghirapan ni Hidong at umasa siyang babalik ito sa trabaho. Nangako siya na bastaki bumalik si Hidong. Ito pa rin ang magiging pangunahing producer at siya ang bahala sa mga maliliit na bagay. Ayaw ni Hidong na magkaroon ng anumang kinalaman kay Sang John. Kaya tumayo siya at aalis na sana bago pa man matapos magsalita si Sang John. Sa sandaling iyon, mahinang sinabi ni Sang John, patay na ang nanay ko. Umupo muli si Hidong, nagtanong tungkol sa kalagayan ni Miss Jun at kinwestiyon kung bakit hindi ito kaagad nagpaalam sa kanya ni Sang John. Ipinaliwanag ni Sang John na gusto sana niyang dalhin si Hidong upang makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Ngunit naputol ang tawag. Pagkaraan ng 3 buwan, namatay ang kanyang ina at hindi siya nagdaos ng libing. Sa halip ay nag-iisang ikinalat ang abo ng ina sa dagat. Hindi matanggap ni Hidong ang masamang balita at umiyak siya ng malakas habang nakatakip ang mukha. Patuloy na hinikayat ni Sang John si Hidong na bumalik sa trabaho.
At binigyang diin na ito ay isang proyektong mahalaga sa kanya. Kung hindi niya ito mismo ang magbabantay, malaki ang posibilidad na babaguhin ni Direktor Gi-ong ang script hanggang sa hindi na ito makilala. Nang marinig ito, bumalik si Hee-dong sa kumpanya at gumanap bilang producer ng proyekto kasama si Sang-jon. At para sa kanya, magkatrabaho lamang sila ni Sang-jon. Pagkatapos bumalik sa trabaho, itinuring ni Hee-dong si Sang-jon bilang isang ordinaryong kasamahan. Pagkatapos tingnan ni Sang-jon ang paunang budget na ginawa ni Hee-dong, itinuro niya ang maraming butas at kakulangan. Napilitan si Hee-dong na aminin na mas komprehensibo ang pag-iisip ni Sang-jon kaysa sa kanya. Ang pakiramdam na ito ay nagpalitaw muli ng kanyang pagkadama ng kawalang kumpiyansa noong nakaraan. Pinasalamatan niya si Duchan, na nagpaalala sa kanya na may Direktor Gi-ong si Sang-jon na sumusuporta sa kanya. Mag-ingat dahil baka siya ang tuluyang mapaalis. Nagpatuloy ang kasamahan niyang babae sa pagsismis, na sina Sang-jon at Direktor Gi-ong ay nagde-date. Hindi niya inaasahan na si Direktor Gi-ong, na nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang asawa sa harap ng kamera, ay lihim na nakikipag-ugnayan kay Sang-jon sa likod ng lahat. Walang alam si Hee-dong tungkol sa personal na buhay ni Sang-jon. Sa mga chismis na ito, siya ay may pagdududa. Narinig din ni Sang-jon ang mga chismis na iyon. Pinaalalahanan niya si Direktor Gi-ong na panatilihin ang distansya mula sa kanya. Si Direktor Du tungkol sa pagpapalit ng direktor ng proyekto at nalaman din ang pagpasok ni Sang-jon bilang producer. Ayaw niyang maipit sa gitna at magdulot ng kahihiyan sa lahat tulad ng ilang taon na ang nakalipas. Kaya pinagbitiw siya bilang direktor ng cinematography. Pinahahalagahan ng labis ni Direktor Gi-ong ang talento ni Sang-ha. Kaya inutusan niya si Hee-dong na imbitahan itong makipagtulungan muli. Ayaw ni Sang-ha na pahirapan si Hee-dong. Kaya pumayag siyang makipagkita kay Direktor Gi-ong. Sa hapagkainan, masayang nag-usap sina Sang-ha at Direktor Gi-ong. Napansin ni Hee-dong na ang tingin ni Sang-jon ay laging nakatuon kay Sang-ha. Hindi niya mahulaan ang iniisip ni Sang-jon tungkol kay Sang-ha. Bukod pa rito, nakalipas na ang mga bagay-bagay at ayaw niyang mag-alala pa dahil sa nakaraan. Pagkatapos ng pag-uusap, tinanggihan pa rin ni Sang-ha ang imbitasyon at nagsinungaling na kailangan niya ng pahinga sandali. Nagpahayag si Direktor Gi-ong ng panghihinayang dahil mahirap makahanap ng mas angkop na tao kaysa kay Sang-ha. Pagkatapos, inimbitahan ni Sang-jon si Sang-ha na magkita ng pribado at tinanong kung dahil ba sa kanyang presensya, kaya ito tumanggi na makipagtulungan. Kung gayon, maaari siyang mangako na susubukan niyang huwag magpakita. Sa harap nito hanggang maaari sa buong proseso ng paggawa ng pelikula. Ayaw magsalita ng marami ni Sang-ha at tumayo na upang umalis pagkatapos tumanggi muli. Sa panig ni Hee-dong, umaasa siyang ang una niyang proyekto na nasa ilalim ng kanyang ganap na pamamahala ay magtatapos ng perpekto. Pagkatapos ng masusing pag-iisip, pumunta siya kay Sang-ha upang makipag-usap at umasa siyang papayag itong makipagtulungan. Ang ikinagulat niya ay pagkatapos niya lang sabihin ang alok. Agad at masayang pumayag si Sang-ha dahil sa iisang proyekto, 3 tao ang naging mga kasamahan na dati ay hindi nagkikita. Ngunit ngayon ay nagkikita-kita araw-araw. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Duchan. Sa tanghalian, tinawag niya si Hee-dong sa rooftop at umamin na matagal na siyang may gusto rito at umaasa siyang maging sila. Matagal nang itinuturing ni Hee-dong si Duchan bilang nakababatang kapatid, kaya nagulat siya sa pag-amin nito at magalang na tumanggi. Pagbalik sa trabaho, nakita ni Hee-dong ang team leader na tumitingin sa storyboard na ginuhit ni Sang-ha at sumilip din siya. Nagulat siya dahil naakit siya sa nilalaman. Ang makahanap ng taong makakaintindi ng eksakto sa script at makapagpapakita ng perpektong visual ay nagpasaya kay Hee-dong. Habang naghihintay ng bus si Hee-dong, itinigil ni Sang-ha ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at nag-alok na ihatid siya pa uwi. Nakita ni Sang-jon at Direktor Gi-ong ang eksenang ito. Naghinala si Direktor Gi-ong na may pribadong relasyon ang dalawa. Diretsahang inamin ni Sang-jon na magkasintahan sila noong nag-aaral. At siya lang ang nabigong nag-iisang umamin ng pag-ibig. Nagulat si Direktor Gi-ong dahil hindi niya inaasahan na mayroong tatanggi kay Sang-jon. Nagbiro si Sang-jon at sinabing hindi naiintindihan ni Direktor Gi-ong si Hee-dong. Sa harap ni Hee-dong, palagi siyang nakararamdam ng kawalang kumpiyansa, na tila palagi siyang mas mababa kaysa rito. Walang alam si Hee-dong sa mga iniisip na ito ni Sang-jon. Sa daan pa uwi, nag-usap sila ni Sang-ha tungkol sa script at storyboard, at hindi niya itinago ang kanyang paghanga at pagkilala sa kanya. Ang magaan at masayang atmosfera ay nagpatuloy hanggang sa pagbaba ni Hee-dong sa sasakyan. Ang magandang sandaling ito ay nagbigay muli ng pag-asa sa puso ni Sang-ha. Tinawag siya ni Sang-ha, naglakas loob na umamin na ang muli nilang pagkikita ay talagang nagpapasaya sa kanya. Biglang naging seryoso ang mukha ni Hee-dong. Sa trabaho, hinahangaan niya si Sang-ha. Ngunit sa personal na damdamin, ayaw na niyang magkaroon pa ng anumang ugnayan sa kanya. Nang magpulong ang film crew para pag-usapan ang pag-ocular inspection ng location, napansin ni Direktor Gi-ong na ang tingin ni Sang-jon ay laging nakatuon kay Sang-ha. Hindi niya maintindihan kung anong karisma mayroon si Sang-ha para maakit si Sang-jon ng ganoon. Kaya diretsahang sinabi ni Sang-jon na kung wala si Sang-ha, hindi rin siya naririto. Noong pumanaw ang kanyang ina, wala na siyang ganang mabuhay, at minsan pang naisip na lisanin ang mundong ito. Si Sang-ha ang gumamit ng palayaw na digideg at nagpadala ng mensahe ng paghihikayat na nakatulong sa kanya na makabangon. Nang magkita ang film crew at ang pangunahing aktor, naging malamig ang pagtrato ng aktor sa lahat. Tanging kay Sang-jon lang siya naging malapit
at buong pagmamahal pa siyang tinawag na ate. Hindi itinago ang kanyang pagmamalasakit. Pagkatapos ng pagpupulong, pinuri ng team leader ang kahusayan sa pakikipag-ugnayan ni Sang John, na nakakuha ng ganoong paggalang mula sa isang malaking aktor. Ibinunyag ni Direktor Giong na matagal nang magkakilala sina Sang John at ang aktor. Noong panahong iyon ay hindi pa ito sikat. Sa alaala ni Idong, hindi magaling sa pakikipag-ugnayan si Sang John noon, at medyo mailap at malamig pa nga. Ngunit hindi niya inaasahan na ngayon ay napakahusay na nitong makisama sa anumang sitwasyon. Sandali siyang humanga sa pagbabago ni Sang John. Nang mag-ocular inspection ang film crew sa site, sinadya ni Duchan na paupuin si Idong sa tabi niya at inalagaan siya sa buong biyahe. Nakita ni Sang John ang interaksyon ng dalawa at hindi maiwasang makaramdam ng inis. Tahimik ding pinagmamasdan ni Sang Ha si Sang John at nakita niyang nakatingin lang ito kay si Idong sa buong biyahe at nakaramdam din siya ng kirot. Nang gabi, habang nag-aayos ng matutuluyan, sina Idong at Sang John ay inilagay sa iisang kwarto. Napansin ni Idong na inuubo at nilalagnat si Sang John, kaya lumabas siya para bumili ng gamot. Ngunit nalaman niyang napakalayo ng pinakamalapit na butika. Si Sang Ha ay namimili sa supermarket. Nang marinig niyang nagtatanong si Idong ng lokasyon ng butika, kaya napangiti siya at agad na tumakbo upang bumili ng gamot. Pagbalik niya, hingal na hingal siya. Kinuha ni Idong ang gamot at ipinaliwanag na si Sang John ang may sakit at ibibigay niya iyon sa kanyang kaibigan. Nag-iwan lamang si Sang Ha ng isang pangungusap, mabuti at ayos ka at umalis na. Inalagaan ni Idong si Sang John at pinainom ng gamot. Sa pasasalamat ni Sang John, prangka siyang nagsabi na si Sang Ha ang bumili ng gamot. Kinabukasan, nagpasalamat si Sang John kay Sang Ha. Isang kasamahan sa trabaho na kasama niya sa silid ang nagbiro. Naakala ng lahat ay si Idong ang may sakit kagabi. Agad na bumaba ang mood ni Sang John. Lumabas na ang pag-aalala na natanggap niya ay dahil lamang sa pag-aalala kay Idong. Nagbalik na ang lahat sa trabaho. Habang nag-o-ocular inspection sila sa site, biglang umulan ng malakas. Nakatanggap si Duchan ng tawag mula sa pulisya na nagulat na si Sang Ha ay umakyat sa pader ng filming area at pinaghihinala ang isang estranghero. Kailangan daw ng film crew na magpiyansa. Itinuturing ni Duchan si Sang Ha na karibal sa pag-ibig. Kaya upang maiwasan na magkaroon ito ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Idong, sinabi niya ito kay Sang John at inutusan siyang sunduin si Sang Ha. Dahil walang lisensya sa pagmamaneho si Sang John, sa huli ay si Idong pa rin ang pumunta. Napansin ni Direktor Giong ang pagkadismaya ni Sang John at nagpahayag ng panghihinayang dahil pinalampas niya ang pagkakataong makasama si Sang Ha ng sarilinan. Prangka siyang nagsabi na marahil ay wala ng pag-asa si Sang John dahil ang tingin ni Sang Ha ay laging nakatuon kay Idong. Nakita niya na bagay ang dalawa. Nang makita niyang hindi pa rin sumusuko si Sang John, pinayuhan niya itong umamin na sa nararamdaman ng formal upang hindi na maging malungkot pa. Samantala, dumating na si Idong at ipinaliwanag ang sitwasyon sa pulisya. Pagkatapos, pumasok siya sa filming location kasama si Sang Ha. Tinitingnan ang abalang likuran ni Sang Ha. Kinuha ni Idong ang lens at tumingin sa paligid. Nang ang lens ay nakatutok kay Sang Ha, naalala niya ang pagkuha ng kanyang litrato noong nakaraang taon. Bumalik ang magagandang alaala, at sandali siyang hindi makilala kung alin ang alaala at alin ang katotohanan. Pauwi na, nakita ni Idong at Sang Ha ang isang matandang babae na nahulog mula sa kanyang bisikleta at tinulungan nila itong makabangon. Nang makita niyang puno ng putik ang matanda, bumalik si Idong sa kotse upang kumuha ng tissue at tulungan itong maglinis. Pagbalik niya, nakita niya si Sang Ha na ginagamit ang kanyang damit niya para punasan ang putik sa bisikleta ng matanda. Naantig si Idong sa kabaitan niya at pinaalalahanan siyang punasan ang putik sa kanyang damit. Natapos na ang ocular inspection at nagdaos ng celebration party ang film crew. Ayaw makita ni Idong sina Sang Ha at Sang John kaya nagdahilan siyang masama ang pakiramdam at nanatili sa kwarto. Pumunta si Sang John at nagtanong kung may nangyari ba sa pagitan nila ni Sang Ha. Kung wala, wag daw itong magpakita ng ganitong pagka-awkward dahil nagdudulot ito ng kakulangan sa ginhawa sa lahat. Sinagot ni Idong si Sang John at sinabing huwag itong mag-overthink. Normal lang na hindi sumali sa party paminsan-minsan. Sinabi ni Sang John na ang pagsali sa party ay bahagi rin ng trabaho. Kung hindi raw niya mapamahalaan kahit ang kanyang mga damdamin, wala siyang karapatan na maging producer at umasa siyang huwag nitong hayaang mag-alala ang lahat tungkol sa mood niya. Dahil naiinis, bumaba si Idong para sumali sa party. Sa party, iminungkahi ni Direktor Giong na maglaro ng Truth or Dare. Ang unang tinanong ay si Direktor Giong. Nagtataka ang lahat kung nagde-date ba sila ni Sang John. Pinili niyang uminom ng alak sa halip na sagutin. Pagkatapos, tinanong niya si Sang John kung may gusto ba siya sa isang tao roon. Pinili ring uminom ni Sang John. Humarap si Sang John kay Sang Ha at tinanong kung papayag ba ito kung aamin siya ng pag-ibig. Diretsahang sinabi ni Sang Ha na hindi siya papayag. Sumunod, tinanong ni Sang Ha si Duchan kung tiwala ba siyang mapapao ang taong gusto niya. Nagpakita si Duchan ng kumpiyansa at humarap kay Idong para tanungin kung papayag ba itong maging sila. Diretsahang tumanggi si Idong. Pagkatapos ng party, hindi napigilan ni Sang Ha na umamin ang pag-ibig kay Idong. At inamin na nag-aalala siya sa presensya ni Duchan dahil umibig siyang muli kay Idong. Narinig ni Sang John ang usapang ito. Lumapit siya kay Idong at prangkang sinabing narinig niya ang pag-amin ni Sang Ha. Diretsahang sinabi ni Idong na wala siyang pakialam sa damdamin ni Sang Ha. Hindi matanggap ni Sang John ang taong mahal niya ngunit hindi niya makuha ay tinatapon lang ni Idong na parang basura. Naghinala siyang nagpapanggap lang si Idong na walang pakialam at nagtanong ng may hinanakit kung wala kang pakialam.
Maaari ko bang mahalin si Sangha? Kung gusto mo, gawin mo. Muling naging awkward ang atmosphere sa pagitan ni S. Dung at Sang John. Dahil kay Sangha, dumating ang grupo sa huling location ng ocular inspection. Nagkaisa ang lahat na ang bahay, na ang luma at sirang bahay na ito ay may anyo ng isang bilangguan. Napakaangkop sa atmosfera na hinihingi ng script. Sina Sangha at Dung lamang ang nakakaalam na ito ang silid na dating tinirhan ng ina ni Sang John. Sa takot na magbabalik-balik sa masakit na alaala ni Sang John, pareho silang nagmungkahi na palitan ang lokasyon. Nanahimik si Sang John ng matagal, at sa huli ay nagsalita na huwag ng palitan. Ang lugar na ito ay talagang angkop sa tema ng script. Pagkatapos ng trabaho, nagsimulang manligaw si Duchan kay Isidung ng masigasig. Tuwing umaga ay naghahanda siya ng isang baukwet ng bulaklak para rito. Muli, diretsahang tumanggi si Idung. Hindi niya kailanman itinuring si Duchan bilang isang posibleng boyfriend. Kung magpapatuloy pa ito, hindi na sila magiging magkaibigan. Tinanong siya ng kasamahan niyang mahilig magsismis dahil determinado siyang tanggihan si Duchan. Kung ito ba ay dahil kay Sangha. Nagtiwala si Ehidong. Noong taong iyon, kumpara sa sakit ng pakikipaghiwalay kay Sangha, ang mas mahirap kalimutan ay ang sandaling binuksan niya ang drawer. At nakita ang diary ni Sang John. Hanggang ngayon, hindi niya malilimutan ang kanyang pagkaawa at kahihiyan noon. Naniniwala siyang sa pag-ibig, kailangan mo munang mahalin ang sarili bago mo lubos na mahalin ang iyong partner. Kung ang isang relasyon ay nagdudulot sa kanya ng pagkasuklam sa sarili, walang dahilan upang ipagpatuloy ito. Kahit naghiwalay na sina si Hidung at Sangha, hindi maiiwasan ang kanilang pag-ugnayan sa trabaho. Isang gabi, habang kinukunan ng film crew ang isang night scene, hindi sinasadyang natisod ng isang staff ang post ng ilaw. Muntik nang bumagsak ang poste ng ilaw kay Isidung nang biglang sumugod si Sangha. Niyakap siya at iginulong sila sa gilid. Ligtas si Isidung, ngunit nagkasugat si Sangha sa noo. Nagmadaling dinala siya ni Isidung at Sang John para gamutin. Pauwi, kusang loob na nag-alok si Sang John na ihatid siya. Tinanggihan niya ang alok at piniling mag-taxi. Pauwi. Patuloy na iniisip ni Sang John ang eksena kung paano siya niligtas ni Sangha. Pagdating sa pinto, nakita niya muli ang kanyang ama na humihingi ng pera. Dahil sa tindi ng emosyon, hinanap niya si Sangha. Sa pagkakataong ito, naglakas loob siyang umamin ng pag-ibig. Mula 57 taong gulang hanggang ngayon, mahal niya si Sangha. At umaasa siyang tatanggapin nito ang kanyang damdamin. Diretsahang sinabi ni Sangha na si Idung ang mahal niya. Kahit patuloy na tumatanggi si Idung, hindi niya mababawi ang kanyang pagmamahal. Umiiyak na sinabi ni Sang John, maraming nanliligaw kay Sidung. At marami rin siyang maaaring mahalin, samantalang siya, si Sangha lang ang mayroon siya. Ang kanyang mga salita ng paghihikayat noong nakaraan ang nagpabuhay sa kanya. Gayunpaman, ang pag-ibig ay hindi maaaring pilitin. Sa harap ng luha ni Sang John, hindi na tinag si Sangha. Kinabukasan, pinagsama-sama ni Direktor Giong ang tatlo upang kumain at talakayin ang script. Pagkatapos kumain, inanyayahan ni Sangha si Idung na maglakad-lakad at muling ipinahayag ang kanyang damdamin, umaasang makapag-umpisa silang muli na para bang sila ay nagkakilala pa lang. Alam ni Idung na dapat siyang tumanggi. Ngunit nag-alinlangan siya dahil ang puso niya ay iba ang sinasabi. Hindi niya maitatanggi na hindi pa siya. Ganap na nakaka-move on kay Sangha. Matapos silang magkita, ang damdaming matagal nang nakabaon ay muling nabuhay. Nag-aalangan si Idung kung tatanggapin ba niya si Sang. Hanang makita niya ang ama ni Sang John na pumunta sa kumpanya para hanapin siya. Nang makita niya itong sumisigaw at nagdudulot ng kahihiyan kay Sang John, nagmamadali niya itong hinila sa isang tabi at pinayuhan siyang umalis. Pagbalik ni Sang John sa kumpanya, napansin niya na iba ang tingin ng lahat sa kanya. Narinig pa ni Yongyong na may nagbubulungan sa likod niya, na ang kanilang pamilya raw noon ay may napakagandang kalagayan. Ngunit kalaunan ay bumagsak. Malinaw na hindi siya anak ng mayaman, ngunit nilinlang ang lahat. Agad na sumagot si Yongyong, at sinabing hindi kailanman binanggit ni Sang Jun ang kalagayan ng kanyang pamilya. Lahat ng iyon ay walang batayang chismis. Pagkatapos magsalita, pinaalalahanan ni Yongyong si Sang Jun, na ang kanyang ama na hindi nakamit ang layunin ay maaaring bumalik, at kailangan nilang maging maingat sa pagharap dito kamakailan. Nagdaos ng kick-off ceremony ang film crew, at lahat ay dumalo sa isang salusalo. Nagpasya si Yongyong na bibigyan niya ng sagot si Sangha. Inanyayahan niya ito na magkita sa isang coffee shop sa harap pagkatapos ng salusalo. Narinig ni Sang Jun ang pahayag na ito. Uminom siya ng uminom at hindi nagtagal ay nalasing. Sa daan patungo sa coffee shop, nakita ni Yongyong si Sang Jun na nag-iisa at lasing na nakaupo sa tabi ng daan. Tinawag ni Yongyong si Sangha upang tulungan siyang buhatin si Sang Jun pauwi sa kanyang bahay dahil kailangan nilang alagaan si Sang Jun. Ang pagkakataon ng dalawa na mag-usap ng pribado ay kinailangang kanselahin. Pagkatapos ihatid si Sangha, tinakpan ni Yongyong ang mga paa ni Sang Jun na natutulog. Nang aalis na sana siya, biglang hinawakan ni Sang Jun ang kanyang kamay. Hindi na nagpapanggap na lasing si Sang Jun. Umiyak siya at nagmakaawa kay Yongyong na isuko si Sangha para sa kanya. Sinisi niya si Yongyong na hindi dapat ito makialam sa pagitan niya at ni Sangha. Hindi nagbigay si Yongyong. At tumugon na ang taong talagang nakialam ay si Sang Jun. Kahit sa nakaraan man o sa kasalukuyan, siya ang sumira sa relasyon niya at ni Sangha. Si Sang Jun ay parang bata na nagtampo dahil hindi nakakuha ng candy. Sinabi niya na kahit naawa man o hinahamak siya ni Yongyong, basta hindi lang ito babalik kay Sangha ay ayos na. Diretsahang itinuro ni Yongyong
na ang damdamin ni Sang Jun para kay Sang-ha ay hindi pag-ibig, kundi isang nakapipinsalang obsesyon at pinayuhan niya itong maging matino. Ano man ang kahihinatnan ng relasyon niya at ni Sang-ha, iyon ay usapin sa pagitan nilang dalawa at walang kinalaman kay Sang Jun kinabukasan. Nakipagkita si Eun-yong kay Sang-ha kahit na noong gabi bago iyon sa harap ni Sang Jun. Ipinakita niyang napakatigas niya at hindi siya maapektuhan. Ngunit nang naisip niya ang malungkot na pag-iyak ni Sang Jun, hindi pa rin siya nagdalawang isip at sa huli, tinanggihan niya ang pag-amin ng pag-ibig ni Sang-ha. Inaasahan na ni Sang-ha ito. Kalmado siyang nakipagkamay kay Eun-yong. Nagkasundo silang dalawa na simula ngayon ay aalisin na ang lahat ng alitan upang magtrabaho ng masaya. Si Eun-yong ay bumalik sa trabaho ng magaan ang loob. Ngunit hindi niya inaasahang makikita si Sang Jun na nagkimkim ng ang nangyari kagabi at palaging nagpapakita ng malamig na saloobin. Tinanggihan pa niyang talakayin ang mga gawain na nangangailangan ng kanilang kooperasyon. Sa gitna ng trabaho, dumating muli ang ama ni Sang Jun upang humingi ng pera. Ipinakita niya ang larawan ng kanilang 4 na miyembro ng pamilya, na ngayon ay sila na lang ng kanyang ama sa harap ng kanyang ama. Hahatiin niya ang larawan nito at papayag siyang bigyan ito ng halaga ng pera. At pagkatapos, puputulin na nila ang relasyon ng mag-ama. Bago ito umalis, napansin niya na ang kanyang ama ay maisuot na bagong damit at sapatos. Nagtanong siya at nalaman na iyon pala ang perang binigay ni Eun-yong sa kanya noong huling pumunta ito sa kumpanya. Galit na galit at nagmamadali si Sang Jun na ayaw talagang magpahuli kay Eun-yong. Ang ginawa ng kanyang ama ay lalo pa siyang napahiya sa harap ng kanyang kaibigan. Pagdating sa kumpanya, isinuli niya ang 1,000,000 won kay Eun-yong at hiniling na huwag na itong makialam sa kanyang buhay. At diretsahang sinabi na kinamumuhian niya ang pagpapanggap ni Eun-yong na isang mabuting tao. Nagdamdam si Eun-yong dahil ang kanyang kabutihan ay sinisipa. Ngunit mabilis din niyang kinuha ang pera at nanumpa na simula. Ngayon ay hindi na siya makikialam sa mga bagay nito. Saglit lang, opisyal nang nagsimula ang paggawa ng pelikula, ngunit ang inaasahang aktor ay nagpapakita ng hindi magandang ugali. Araw-araw ay huli siyang dumating at maaga siyang umalis na nagpapakita ng kawalan ng profesionalismo. Nang araw na iyon dahil kailangan nilang kunan ng commercial, muling nahuli ang aktor na ito. Ngunit sinisi niya ang lahat sa film crew at sinabing hindi malinaw ang ibinigay na direksyon ng kawani kaya naligaw siya. Ipinaliwanag ng kawani na tumawag na sila ng maraming beses. Hindi nasiyahan ang aktor at galit na sinampal ang kawani. Nang akala niya ay gagawa pa ito ng isa pang hakbang, mabilis na hinawakan ni Sang-ha ang pulso nito at hiniling dito na humingi ng tawad sa kawani dahil napahiya. Nagdahilan ng aktor na masakit ang kamay niya at umalis na, hindi na nag-shoot. Nagmamadaling nagpulong ang kumpanya upang pag-usapan ang solusyon. Si Sang Jun ang nagpasimuno na humingi ng tawad ang kawani sa aktor upang matiyak na magpapatuloy ang paggawa ng pelikula ng walang abala. Matinding tinutulan ito ni Eun-yong at sinabing walang katwiran na hayaang humingi ng tawad ang biktima sa nanakit. Ang paggawa nito ay magpapahina ng loob ng lahat ng kawani. Idiniin ni Sang Jun na ang aktor ang mahalagang core ng pelikula ang iba. Kasama na ang direktor ay maaaring palitan. Ang department head at team leader dahil isinasaalang-alang ang kabuuan ay sumuporta sa panukala ni Sang Jun. Pinalakas naman ni Eun-yong ang loob ng kawani na panindigan ang kanilang prinsipyo at huwag magtiis sa pang-aapi sa gitna ng tensyon. Nagkusa si Sang-ha na siya na lang ang humingi ng tawad. Sabi niya, siya ang nagpagalit sa aktor. Kaya makatwiran lang na siya ang humingi ng tawad si Eun-yong. Si Sang Jun at ang lahat ay sumama. Ngunit nagkunwari ang aktor na nagbibiro. Sinabing hindi sapat ang sinseridad ni Sang-ha. Kaagad na ang sitwasyon ay muling nauwi sa bansa. Ang hindi inaasahan ng lahat ay biglang lumuhod si Sang Jun sa lupa para humingi ng tawad kay Sang-ha. Ang aktor ay biglang nahirapan dahil na rin sa kilala niya si Sang Jun. Kaya napilitan siyang palampasin na lang ito at pumayag na ipagpatuloy ang pag-shoot. Hindi maintindihan ni Eun-yong si Sang Jun. Bakit niya tinapon ang kanyang pagpapahalaga sa sarili? Para sa isang taong walang ganoong professional ethics. Sumagot si Sang Jun na hindi mahalaga ang pagpapahalaga sa sarili. Ang mahalaga ay masolusyonan ang problema. Handa siyang gawin ang lahat basta't maipagpatuloy ang pelikula. Gayunpaman, hindi natapos doon ang pangyayari. Nagprotesta ang lahat ng kawani sa film crew laban sa mayabang na ugali ng aktor at sabay-sabay silang nagwelga. Hiniling nila na humingi ng tawad ang aktor sa kawani na sinaktan. At kasabay nito, patalsikin si Sang Jun na nagpilit sa kawani na humingi ng tawad. Nang makita ito, hindi nagpaliwanag si Sang Jun. Nagbitiw sa trabaho at umalis sa kumpanya. Pinayuhan siya ni Sang-ha na huwag maging padalos-dalos. At ibinahagi rin niya ang katotohanan tungkol sa pagluhod niya para humingi ng tawad sa lahat ng kawani. Naunawaan na ng lahat ang pinagdaanan niya. Ngunit iginiit pa rin ni Sang Jun na wala siyang ginawang mali at ayaw niyang tanggapin ang tinatawag na simpatya. Napabuntong hininga si Sang-ha at pinayuhan siyang huwag laging maging matigas. Minsan ay pwede ring tumanggap ng tulong ng iba. At dapat niyang mahalin pa ang sarili ng kaunti. Dapat siyang maging katulad ni Eun-yong na palaging marunong mag-alaga ng mabuti sa sarili. Hindi inakala ni Sang Jun na iisipin din ni Sang-ha na siya ang kusang loob na nagbitiw sa trabaho. Samantalang malinaw na lahat ng kawani ang nagmungkahi na siya ay patalsikin. Na sila ang unang nagtapon sa kanya dahil sa sakit. Sinabi ni Sang Jun na simula ngayon ay huwag na silang magkita. Hindi rin sang-ayon ang direktor na si Jeong-ho. Sa padalos-dalos niyang pagbibitiw, hindi madaling makahanap ng magandang trabaho bukod pa rito. Kailangan pa niyang harapin ang kanyang ama na walang tigil sa paghingi. Namumula ang mga mata ni Sang Jun at nanumpa na siguradong kikitain niya ng malaki sa hinaharap. Basta gusto niyang gawin, siguradong magagawa niya ikinagabi. Binisita ni Sang Jun ang ina ni Eun-yong at umiyak habang humihingi ng yakap. Sa mainit na yakap, umagulgol siya.
at sinabing isa siyang masamang anak pagkaraan ng ilang sandali. Nalaman ni Yongyong na si Sang John ay nakipagtulungan sa isang pamilyar na direktor upang magtayo ng isang entertainment company. Dinala pa niya ang direktor na si Yo at ang script na ibinigay ni Yongyong sa kanya. Agad na pinuntahan ni Yongyong si Sang John para kumprontahin at tanungin kung bakit niya ninakaw ang kanyang proyekto. Hindi inakala ni Yongyong na magagawa ni Sang John ang ganoong kagarapal na kabastusan. Agad niyang pinuntahan ang direktor na si Yo upang tanungin ang buong istorya. Alam ni direktor na si Yo na mali siya, ngunit nagdahilan pa rin na ang kumpanya ni Sang John ay nag-alok ng mas mataas na sahod. Bukod pa rito, nangako si Sang John na babayaran ang bayad sa pagpaplano. Hindi makapaniwala si Yongyong na dahil sa pera at benepisyo. Pinili ni direktor na si Yo na traidurin siya. Hindi niya matanggap ang kahinaan at kasamaan ng puso ng tao. Ngunit wala siyang magagawa upang baguhin ito pagkatapos. Nagdala si Sang John ng isang kontrata kay Yongyong at magalang na sinabing ito ay legal na pagbili ng script. Nangako siyang babayaran ang bayad sa pagpaplano at ilalagay ang pangalan nito sa gawa. Galit na pinunit ni Yongyong ang kontrata at nanumpa na hindi niya patatawarin si Sang John. Hindi maintindihan ni direktor na si Jeong Ho kung bakit ganoon ang pakikitungo ni Sang John kay Yongyong. Diretsahang sinabi ni Sang John na hindi niya gusto si Yongyong at ngayon lang niya naramdaman na siya ay parang isang nagwagi. Sa laban, may hawak na matalim na salamin at walang kinatatakutan. Pinaalalahanan siya ni direktor na si Jeong Ho na mag-ingat na huwag masaktan ang sarili. Walang pakialam siyang sumagot na ayos lang kahit masaktan siya. Dahil kahit kailan ay hindi niya naman inalagaan ang sarili. Samantala, si Yongyong, matapos traidurin ng mga kaibigan at direktor, ay bumagsak. Sa matagal na panahon, nagpalakas siya ng loob at bumalik sa film set. Sa pagtingin sa abalang pulutong sa harap niya, alam niya na nawawala siya dahil sa shock na ito. At ngayon ay parang pumapasok sa isang malalim at madilim na lagusan, na walang makitang labasan. Ang Yongyong noong middle-aged ay isinulat ang kanyang kwento at ni Sang John hanggang dito. Hindi niya inaasahan na paggising niya. Nakita niyang nakaupo si Sang John sa harap ng computer at binabasa ang kanyang draft. Galit niyang isinara ang computer at pinagalitan si Sang John na huwag basta-basta magbasa ng pribadong impormasyon ng iba. Ipinaliwanag ni Sang John na naubos ang baterya ng telepono niya at plano niyang humiram ng computer para mag-check ng email. Pero hindi niya inaasahang makikita ang mga sulat na ito. Sinabi rin niya na may isinulat din siya tungkol sa kanilang dalawa at tinanong si Yongyong kung gusto nitong basahin. Ayaw nang makipag-ugnayan pa ni Yongyong kay Sang John. Kaya hinila niya ang kamay nito at pinilit itong umalis. Hindi niya inaasahan na biglang niyakap ni Sang John ang braso niya at sumigaw nang malakas, kaya nataranta si Yongyong. Ngunit sa sumunod na sandali, nakita niyang tumawa si Sang John na parang peke lang ang sakit kanina. Hindi na nakayanan ni Yongyong ang inis at galit na ito. Mahigpit niyang hiniling kay Sang John na umalis sa kanyang bahay. Sinundo ng assistant si Sang John bago umalis. Hiniling ni Sang John kay Yongyong na samahan siyang bisitahin ang kanyang ina pagkaraan ng ilang araw. Sinagot ito ni Yongyong ng malamig na katahimikan. Kinabukasan, biglang nakipagkita ang assistant ni Sang John kay Yongyong at sinabi sa kanya na ibinigay na ni Sang John ang pamamahala ng kumpanya sa kanya at nag-aalala siya na baka may masamang naiisip si Sang John. Mariin siyang nakiusap kay Yongyong na bisitahin ito kahit minsan. Nag-atubili si Yongyong, ngunit sa huli, pinuntahan pa rin niya ang bahay ni Sang John. Kinuha niya ang euthanasia application form at tinanong kung bakit iniwan ito ni Sang John sa kanyang bahay. Kung talagang may intensyon siyang gawin iyon, maaari niya itong hingin sa kanyang asawa o assistant at hindi na kailangang hanapin pa siya. Diretsahang na umaasa siyang makipagkasundo kay Yongyong at gusto niyang humingi ng tawad dito sa nangyari noong nakaraan. Hindi na lampasan ni Yongyong ang sakit noong taon na iyon kaya tumanggi siyang magpatawad at nagbabala kay Sang John na huwag na siyang hanapin pa. Matapos malaman na kusa siyang pinuntahan ni Sang John. Naalala ng ina ni Yongyong ang yakap ni Sang John habang humahagulgol noong nakaraan, na sinisisi ang sarili bilang isang masamang anak. Inaasahan niya na mapapatawad ni Yongyong ang kanyang kaibigan kahit minsan. Hindi nasiyahan si Yongyong dahil kinampihan ng kanyang ina si Sang John. Kahit humingi pa ng tulong ang kanyang ina, ayaw niyang baguhin ang desisyon niya. Hindi niya inaasahan na luluhod si Sang John para humingi ng tawad sa harap ng lahat. Hindi maintindihan ni Yongyong kung bakit desperate ni Sang John na makuha ang kanyang kapatawaran. Diretsahang sinabi ni Sang John na ang kanyang ina at kuya ay wala ng pagkakataon na marinig ang kanyang paghingi ng tawad. Ngunit buhay pa si Yongyong at gusto niyang personal na humingi ng tawad upang makabawi sa mga pagkakamali sa nakaraan. Kahit anong paliwanag ni Sang John, hindi pa rin nagpapatawad si Yongyong at nagpa siyang iwasan ang lahat ng kontak dito. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yongyong ay sa isang panayam sa reporter, kusa si Sang John na ibinunyag ang katotohanan tungkol sa paggamit niya ng masasamang taktika upang nakawin ang script noong nakaraan at humingi ng paumanhin sa publiko sa media. Pagkatapos noon, narinig niya sa mga kasamahan na si Sang John at ang kanyang asawa ay naghiwalay na 3 taon na ang nakakaraan. Pag-uwi niya, binuksan ni Yongyong ang mga bagay na iniwan ni Sang John na may komplikadong damdamin. Sa loob, bukod sa diagnosis report, mayroon ding autobiography. Sa autobiography, isinulat ni Sang John na ang unang beses siyang nasaktan sa buhay niya ay dahil kay Yongyong. Mahal ng lahat ng tao si Yongyong at hindi siya naiiba. Ngunit sa pagmamahal na iyon ay may kasamang sama ng loob. Galit siya sa kanyang ina na palaging mas mabuti ang pakikitungo kay Yongyong kaysa sa kanya. Galit siya na kahit magaling siya sa pag-aaral, hindi kailanman nagpakita ng tuwa ang kanyang ina.
Galit siya na ang kanyang kuya na bihirang ngumiti sa kanya ay nakangiti kay Yongyong. Hindi siya kailanman nakatanggap ng maraming pagmamahal tulad ni Yongyong. Kaya hindi rin siya natutong magbigay ng walang kondisyon. At hindi man lang alam kung paano tumanggap ng pag-ibig. Ang pagmamahal at pagkamuhi kay Yongyong ay lubhang nakakapagod sa kanya. Dahil dito, sinimulan niyang sirain ang sarili at gusto rin niyang sirain si Yongyong. Matapos basahin ang autobiography na ito, hindi napigilan ni Yongyong ang pagluha. Matapos ang matagal na pag-iisip, kusa niyang tinext si Sang John. At iminungkahi na magkasama silang pumunta sa dagat bukas upang bisitahin ang ina nito. Bago umalis, maingat na inaral ni Yongyong ang mga dapat tandaan kapag ang isang pasyenteng may cancer ay bumibiyahe. Nang matagal at inihanda ang lahat ng kailangan. Gayunpaman, nang sunduin niya si Sang John, nakita niya itong walang malay at isinasakay sa ambulansya. Sumunod si Yongyong sa ambulansya papunta sa ospital. Pagkatapos ng emergency treatment, pansamantalang nalampasan ni Sang John ang kritikal na kalagayan. Ngunit sinabi ng doktor kay Yongyong na ang mga insidente ng pagkawala ng malay tulad ngayon ay magiging mas madalas at hindi na gumagaling si Sang John. Nang magising si Sang John, mahina niyang hinawakan ang kamay ni Yongyong at nagmakaawa na huwag siyang iwanan. Seryosong nangako si Yongyong na hanggang buhay si Sang John. Lagi siyang sasamahan nito. Matapos bumuti ang kalagayan ni Sang John, pumunta sila sa tabing dagat upang dalawin ang ina nito. Hindi na maalala ni Sang John kung saan niya inilibing ang abo ng kanyang ina. Sinisi niya ang sarili na palagi siyang ganoon. Nagpumilit siyang sundan ang landas na pinili niya. Ngunit inaasahan niya na ang iba ay manatili sa lugar at maghintay sa kanya. Pag-uwi, nagdala si Yongyong kay Sang John ng hand-pulled noodle soup na luto ng kanyang ina. Paborito ito ni Sang John, ngunit nakakain lang si Sang John ng ilang subo at tumakbo na sa banyo para magsuka. Naghintay si Yongyong sa labas, puspos ng pighati, ngunit walang magawa. Ang pagpapahirap ng sakit ay nagpapatuloy kaya si Sang John ay nanatiling determinado na pumunta sa Switzerland para sa euthanasia. Pinayuhan siya ni Yongyong na talikuran ang ideyang iyon. Sinabi niya na gusto niyang mamatay habang malinaw pa ang kanyang isip. Noong nakaraan, sinamahan niya ang kanyang ina sa huling 3 buwan ng buhay nito at naranasan niya ang kawalan ng kakayahan at takot sa harap ng kamatayan. Kaya ayaw niyang maulit iyon kay Yongyong. Kaya, hindi na niya hiniling kay Yongyong na samahan siya. Hanggang sa isang araw na bumalik si Yongyong sa bahay, nasaksihan niya mismo ang sakit ni Sang John, ang kanyang paghihirap at ang kanyang malungkot na pag-iyak. Sa mismong sandaling iyon, niya lang talaga naunawaan kung gaano nakalala ang sakit ni Sang John, at na ang kamatayan para sa kanya ay marahil isang paglaya. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, sumang-ayon si Yongyong sa desisyon ni Sang John at tinanggap niyang samahan ito sa Switzerland upang ihatid siya sa huling yugto ng paglalakbay. Pagdating sa Switzerland, naglibot muna silang dalawa na parang mga turista at labis na nag-enjoy sa ganda ng kalikasan. Nang magkasama silang kumuha ng litrato sa Alps, ang pakiramdam ng pagiging malapit at walang barrier. Noong kanilang pagkabata ay tila bumalik. Sa sandaling ito, sila ay magkaibigan, magkapamilya, at isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng buhay ng isa't isa. Sa huling gabi bago ang euthanasia, natulog sila sa iisang kama. Tiningnan ni Sang John ang buong buhay niya mula elementarya, high school, hanggang sa magtrabaho. Ang bawat hakbang sa kanyang buhay ay may partisipasyon ni Yongyong. Kahit pag-ibig o pagkamuhi, si Yongyong ang tumagos sa maikling buhay niya. Naramdaman din ni Yongyong na ganoon din ang kanyang buhay. Sila ay parang kalahati na ibinigay ng tadhana sa isa't isa. Nakakabit, nakatali at hindi mapaghihiwalay. Pagkasabi nito, unti-unting nakatulog si Sang John. Dahan-dahang hinaplos ni Yongyong ang buhok ng kaibigan, pinigilan ang kanyang luha, dahil baka magising ito. Tahimik na lumabas si Yongyong at hinayaan ang kanyang emosyon na bumulala sa katahimikan. Kinaumagahan, sabay nilang pinanood ang huling pagsikat ng araw. Bago pumunta sa lugar kung saan isasagawa ang euthanasia, umaasa si Sang John na magpaalam kay Yongyong doon dahil ayaw niyang saksihan nito ang sandali ng kanyang pagpanaw. Tumingin ng diretsyo si Yongyong sa mata ni Sang John at tinanong kung ano ang tunay na iniisip nito kung gusto ba nitong manatili siya. Si Sang John, na palaging nagpapanggap na malakas, ay sa unang pagkakataon nagpakita ng kanyang kahinaan. Diretsahan niyang inamin na kailangan niya si Yongyong sa tabi niya. Magkahawak kamay silang pumasok sa asul na bahay kung saan sumisimbolo sa dulo ng paglalakbay. Ipinaliwanag ng doktor na ang gamot para sa euthanasia ay kailangang si Sang John mismo ang magbukas. Pagkatapos pindutin ang buton, sa loob ng 30 segundo, siya ay matutulog. At pagkatapos ay mawawalan ng malay at unti-unting hihinto ang kanyang paghinga. Sa huling sandali ng kanyang buhay, mahinang nagpaalam si Sang John. Hindi pa handa si Yongyong para sa pamamaalam. Nang pinindot na ni Sang John ang buton, hanggang sa tuluyang huminto ang pamilyar na hininga. Lumabo ang paningin ni Yongyong dahil sa luha at masakit ang kanyang puso. Pagkaraan ng mahabang panahon, naglakas loob si Yongyong na ilagay ang picture nilang dalawa sa mesa. Ang mga alaala ay bumalik na parang high tide, ang panahon ng pag-ibig at pagkamuhi, na may magkahalong tawanan at luha. Ang kaibigan na si Sang John, ang taong nagdulot ng sakit at nagpaalala sa kanya, ay mananatiling buhay sa kanyang puso magpakailanman. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para makapanood pa ng mas magagandang pelikula. Paalam at hanggang sa muli!